Sa isang payak na gazebo sa likuran ng Flying Cloud Manor, 4 na tao ang payapang nag-inuman ng tsaa, habang nagtatawanan at nagkukwentuhan na parabang matagal ng magkakaibigan. Ngunit para kay Xiangguan Qinyan, nakararating lamang, tila napakailap ng eksenang iyon. Si Cao Xin. Napahinto ang 4 at sabay-sabay na ibinaba ang kanilang mga tasa bago tumingin sa bagong dating. Magkahalong emosyon ang bumalot kay Xiangguan Qinyan habang nakatitig sa tiyuhin ngayon lamang niya nakita. Oh, pinsan pala ni Grandmaster Gu. Binibining Gu, halika, maupo ka, magiliw na wika ni Xiangguan Fion na hindi ipinahalata ang tunay niyang pagkakakilanlan sa dalaga. Itinuro pa niya ang bakanting upuan sa tabi niya. Kasalukuyan lang kaming nagkukwentuhan ng pinsan mo. Kung wala kang tutol, sumama ka na rin. Bahagyang nanginig ang kilay ni Xiangguan Qinyan. Bago pa siya ipinadala sa kanyang unang misyon bilang espiya, paulit-ulit siyang binalaan ng kanyang ama at ng mga nakatatanda sa angkan na huwag hayaang manaig ang emosyon. Ngunit sa harap ng mismong tiyuhing itinuring nilang traidor, hindi niya napigilan ang kaba. Isang tingin lamang ay naunawaan na nina Xiangguan Fion at Baili Jingwei ang kanyang kalagayan. Nagkatinginan lamang sila at bahagyang ngumiti. Mukhang kapos na talaga sa tauhan si Xiangguan Fixiong kung pati isang inosenteng batang babae ay ipinadala bilang espiya. Sa kabilang banda, lihim namang napangiti si Zhu Fan. Ang pagdating ni Xiangguan Qinyan at ang halatang reaksyon nito ay sapat upang pagdudahan siya. Ngunit dahil alam na ni Xiangguan Fion ang buong sitwasyon, at nais ni Baili Jingwei na mapasakamay si Zhu Fan, hindi nila ito pinansin. Sa usapan nila kanina, sinubukan na ni Baili Jingwei si Zhu Fan upang tiyaking isa lamang siyang bagitong espiya na madaling kabahan. At eksakto ang naging kilos nito. Dahil doon, ibinaba ni Baili Jingwei ang kanyang pagdududa at itinuring siyang isang baguhang naligaw sa malaking mundong ito. Ngayon, ang pagdating ni Xiangguan Qinyan ay lalo pang nagpapatibay sa palabas nilang dalawa. Napangiti si Xiangguan Fion habang nakatitig sa dalaga. Lalo lamang itong kinabahan. Sa huli ay natawa siya. Ha ha ha. Inaanyayahan kitang makipagkwentuhan pero nakatayo ka lang dyan at nakatitig sa akin. Ano? May masama ka bang iniisip? Lalong namutla si Xiangguan Qinyan at nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang noo. Nagpalitan ng tingin sina Xiangguan Fion at Baili Jingwei, halatang natutuwa sa panunukso sa kanya. Agad namang lumapit si Zhu Fan at hinarangan ang mukha ng dalaga upang itago ang pagkataranta nito. Yaner, ayos ka lang ba? Bakit parang masama ang pakiramdam mo? Sumasakit na naman ba ang karamdaman mo? Naunawaan ni Xiangguan Qinyan ang ipinahihiwatig ng kanyang tingin at mabilis na sumabay sa palabas. Cao Xin. Umaatake na naman ang sakit ko. Nanghihina ako. Samahan mo na akong umuwi. CJ. Ilabas mo muna ang token ni Sword King. Heto. Salamat. Kinuha ni Zhu Fan ang token at lumapit sa tatlo upang magbigay galang. Paumanhin po. Hindi balanse ang mga elemento sa katawan ng aking pinsan, kaya kailangan niyang uminom ng espesyal na gamot. Magpapaalam na po kami. Tumango si Dan Qingshen at tinanggap ang token. Kung ganoon, hindi ko na kayo pipigilan. Alagaan mo ng mabuti ang pinsan mo. Maraming salamat. Magkahawak kamay na umalis sina Zhu Fan at Xiangguan Qinyan. Ngunit bago pa sila tuluyang makalayo, nagsalita si Xiangguan Fion. Grandmaster Gu, kung may sakit nga ang iyong pinsan, bakit hindi mo na lamang siya gamutin dito? Nasa Manor ang lahat ng sangkap na kakailanganin mo. Bahagyang natigilan si Zhu Fan bago pilit nang umiti. Hindi na po kailangan. Ang gamot na kailangan niya ay napakahirap gawin at matagal ihanda. May nakahanda na po akong gamot sa bahay, kaya kailangan naming makabalik agad. Napapikit ng bahagya si Baili Jingwei. Kung ganoon ay hindi na namin kayo pipigilan. Ngunit maghanda ka na rin. Makalipas ang 5 araw ay aalis na tayo patungong Imperial Capital. Siguraduhin mong sapat ang gamot ng iyong pinsan para sa buong biyahe. Sandaling natigilan si Zhu Fan bago tumango ng alanganin at tuluyang umalis kasama si Xiangguan Qinyan. Pagkaalis ng dalawa, nagsalita si Dan Qingshen. Maraming kahina-hinala sa sinabi ni Grandmaster Gu. Kung ganoon kalubha ang sakit ng kanyang pinsan, bakit niya iiwan ang gamot sa bahay? At kakaiba rin ang naging kilos nilang dalawa. Walang pakialam na ikinaway ni Xiangguan Fion ang kamay. Siyempre kakaiba. Dalawang bagitong espiya ang kaharap tayo.
Natural lang na hindi nila maitago ang kaba. Nagulat si Dan Qingshen. Ibig mong sabihin espiya sila? Ngumiti si Bailey Jingwei. Dragon Cleaving Sword King, mukhang hindi mo napanood ang pinakamagandang bahagi. Kahuli lang namin sa isang espiya at siya mismo ang nagturo sa dalawang iyon. Nagpadala ang Shangguan clan ng isang lantad at isang lihim na espiya upang masiguro ang kanilang plano. Pero hindi nila naisip na sa dami ng ipinadala nila, lalo lamang silang napasok sa aming bitad. Napasinghat si Dan Qingshen. Eksakto gaya ng sinabi ni Zhu Fan. Alam na ni Bailey Jingwei ang tunay niyang pagkatao, ngunit hindi pa rin siya inilalantad. Dahil ba pinahahalagahan niya ang talento nito o bahagi lang iyon ng kanyang plano? Kung ganoon, tanong ni Dan Qingshen, bakit niyo pa sila pinakawalan? Ngumiti si Bailey Jingwei. Si Grandmaster Gu ay isang pambihirang alchemist. Sayang kung basta na lamang siya mamamatay. At ayon sa espiya, nagtatago lamang siya rito sa central area, kaya nagkataong napasama sa Shangguan clan. Wala naman talaga siyang malalim na ugnayan sa kanila. Ibig sabihin, madali pa rin natin siyang mahihikayat na maglingkod sa imperyo, basta matupad natin ang kanyang nais. Tumango si Dan Qingshen. Kung ganoon, bakit hindi na lamang ninyo siya ilantad at piliting magsilbi sa inyo? Napangiti si Shangguan Fion. At paano natin siya magagamit bilang espiya kung gagawin natin yon? Napakunot ang noo ni Dan Qingshen. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Bailey Jingwei. Madaling hulihin ang mga espiya. Pero kailangan kong may isang makakabalik sa Shangguan clan upang ihatid ang mensaheng gusto kong marinig nila. At ang taong iyon ay hindi maaaring iba kundi si Grandmaster Gu. Baguhan pa lamang siya bilang espiya. Kapag ipinakita namin agad na alam na namin ang lahat, mahihirapan siyang magsinungaling sa mga nakatatanda ng Shangguan clan at agad siyang mabubuking. Kaya mas mabuting hayaan siyang maniwalang naloko niya kami. Akala niya itunay ang impormasyong ibibigay namin, ngunit pawang maling impormasyon iyon. At dahil siya ang magdadala nito, tiyak na paniniwalaan siya ng Shangguan clan. Masisiguro nitong tuluyan silang mapapahamak. Kung kinakailangan, saka na lamang namin siya kukumbinsihin sumanib sa amin kapag natapos na ang lahat. Napahanga si Dan Qingshen. Kahanga-hanga. Ikinaway lamang ni Bailey Jingwei ang kamay. Wala iyon. Kaunting taktika lamang. Tahimik na lamang si Dan Qingshen. Hindi ikaw ang hinahangaan ko. Ang batang iyon ang tunay na kahanga-hanga. Naunawaan niya ang plano ng dakilang punong ministro hanggang sa pinakahuling detalye. Ginamit pa niya ang emosyon at lohika upang hindi siya patayin. Ngayon ang mismong taong nagbabalak gumamit sa kanya ang siyang unti-unting napapasok sa kanyang mga plano. Mas tuso pa ang batang iyon kaysa sa inaakala ng lahat. Samantala, mabilis nang nilisan nina Zhu Fan at Shangguan Qinyan ang Flying Cloud Manor at nagmamadaling bumalik. Tahimik silang naglalakad habang magkahawak kamay. Mabigat ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Zhu Fan. Ako rin. Nararamdaman nilang pareho ang kaba ng isa't isa. Ngunit kung ang kaba ni Zhu Fan ay isa lamang mahusay na pag-arte, ang kay Shangguan Qinyan ay tunay na nagmumula sa puso. Matapos ang mahabang paglalakad, lumingon si Zhu Fan upang tiyaking wala nang sumusunod sa kanila. Nang makitang ligtas na sila, bahagya siyang nauutal na nagsalita upang pakalmahin si Shangguan Qinyan. O wala na. Mukhang hindi naman nila tayo pinaghihinalaan. Piper, kinakabahan pa rin ako. Napalingon din si Shangguan Qinyan sa likuran. Halatang naninigas pa rin ang kanyang mukha sa sobrang tensyon. Napailing na lamang si Zhu Fan sa isip. Si Shangguan Fion ay tiyuhin mo. Bakit ikaw pa ang takot na takot? Ako ngang wala namang kaugnayan sa kanya ay hindi natitinag. Ngunit nang makita niyang hindi pa rin humuhupa ang kaba ng dalaga, marahan niya itong niyakap at dahan-dahang tinapik ang likod nito. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Kailangan pa nating bumalik kay Uncle. Kapag nakita kanyang ganito pa rin, hindi na niya tayo bibigyan ng mahahalagang misyon. Hindi niya yon ginawa dahil naawa siya sa dalaga. Ang totoo, nag-aalala siyang mahalata sila ni Shangguan Fixiong. Ang pagpapakita nila ng kaba sa harap ni Bailey Jingwei ay sinadya lamang upang makuha ang tiwala ng kabilang panig. Alam na niyang may isa pang espiya na nagsiwalat ng lahat, kaya gusto niyang paniwalaan ng dalawang panig na sila pa rin ang may kontrol. Iyon lamang ang paraan upang magsalpukan ang dalawang kampo habang siya ang tunay na makikinabang sa huli. Ngunit,
Kung makita sila ni Xiangguan Fixyong sa ganitong kalagayan, baka siya mismo ang magduda. Kapag nangyari iyon, maaaring maantala ang banggaan ng dalawang panig. Ayaw niyang mangyari iyon. Hindi niya inaalo ang dalaga dahil sa kabaitan. Ginagawa niya lamang ang lahat upang manatiling buo ang plano ni Baili Jingwei at kasabay nito ay mapanatili rin ang tiwala ng Xiangguan clan. Siya ang nagsisilbing tulay ng dalawang naglalabang panig. At tungkulin niyang tiyaking walang sisira sa planong iyon. Lahat para sa kanyang perpektong plano. Walang kaalam-alam si Xiangguan Qinyan sa tunay na iniisip ni Zhu Fan. Sa kanyang pananaw, niyakap lamang siya nito upang pagaanin ang kanyang loob. Unti-unting uminit ang kanyang dibdib. Namula ang kanyang pisngi. Hindi niya tinanggihan ang yakap. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinalibot ang kanyang mga kamay sa baywang ni Zhu Fan habang patuloy nitong hinahagod ang kanyang likod. Biglang natigilan si Zhu Fan. Huminto ang kanyang kamay. Ano naman ang ginagawa ng babaeng ito? Inaalo ko na nga siya, gusto pa yatang samantalahin ang pagkakataon. Napakasakim naman. Kung nababasa lamang ni Xiangguan Qinyan ang iniisip niya, malamang ay nagsuka na siya ng dugo. Sinong nagsasamantala? Ikaw ang unang yumakap. Nang maramdaman niyang biglaring nanigas ang katawan ni Zhu Fan, mapait siyang napangiti. Marahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay at lumayo sa yakap. Salamat. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Napakamot sa ulo si Zhu Fan at pilit na tumawa. Mabuti naman. Ganyan ko rin pinapakalma si Sanzi kapag kinakabahan siya. Mukhang epektibo rin pala sa'yo. Nagpatuloy silang maglakad. Maya-maya ay sumulyap si Xiangguan Qinyan sa kanya. Kanina ang kalmado mo sa harap ni na Sword King at Prime Minister. Nakangiti ka pa nga, parang wala kang kinatatakutan. Pero ngayon, napangiti si Zhu Fan. Akala mo ba natatakot ako ngayon? Bahagya siyang natawa. Kailangan kong pilitin ang sarili kong magmukhang kalmado. Kapag nagkamali ako, mabubunyag tayo. Hindi mahalaga kung ano ang mangyari sa akin, pero paano si Sanzi? May sinabi noon ang aking guro. Lahat ng nilalang ay may sariling landas. Kahit ang pinakamaliit na nilalang ay may sariling paraan ng pamumuhay. Isa lamang akong hamak na Radiant Stage Cultivator. Hindi ako mahalika. Kaya para mabuhay kailangan kong maging mas matatag ang mukha kaysa sa lahat. Hindi ka naniniwala. Lumapit pa siya at inilapit ang mukha kay Xiangguan Qinyan. Hawakan mo nga. Napatawa ang dalaga at marahang itinulak siya. Loko ka. Ngunit dahil sa mga salitang iyon, lalo siyang humanga kay Zhu Fan. Hindi ka naman talaga hamak. Isa kang pambihirang ika-11 antas na alchemist. Kung hindi dahil sa Peking Convention, hindi ko makikita ang tunay mong kabutihan. Napailing si Zhu Fan. Anong silbi noon? Sa mundong ito, lakas lang ang mahalaga. Kahit gaano ako kagaling sa alchemy, magiging kasangkapan lang ako ng malalakas na puwersa. Isa lang akong Radiant Stage Cultivator na pangkaraniwan ang talento. Sanay na akong utusan at maliitin. Hindi man ako tunay na insekto pero ganoon din ang turing sa akin ng mundo. Tahimik lamang na pinagmamasdan siya ni Xiangguan Qinyan. Sa likod ng kanyang mapait na ngiti ay nakita niya ang isang lalaking patuloy na lumalaban sa sarili niyang kapalaran. Hindi tulad niya na isinilang na may marangyang buhay, si Zhu Fan ay kailangang magsikap para sa bawat hakbang. At iyon ang lalong nagpalapit sa kanya sa puso ng dalaga. Sa paningin niya, kahit mahilig itong magpatawa o magpakumbaba sa harap ng iba, ginagawa lamang iyon ni Zhu Fan upang mabuhay at maprotektahan ang kanyang anak. Kaya nagawa nitong manatiling kalmado kahit kaharap ang mga Sword King ng Central Area. Hindi niya alam na mali ang kanyang iniisip. Si Zhu Fan ay hindi kailanman yumuko dahil sa takot. Isa siyang dating makapangyarihang nilalang na bumagsak sa mortal na mundo. Matagal na niyang nalampasan ang mga bagay tulad ng katanyagan at kayamanan. Ang tanging hangarin niya ay ang muling marating ang tuktok. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa Gu household. Habang nakatanaw sa pintuan, biglang nakaramdam ng lungkot si Xiangguan Qinyan. Pakiramdam niya ay napakaikli ng naging paglalakad nilang dalawa. Hindi niya kailanman naranasan ang ganoong damdamin kahit noong namamasyal silang tatlo kasama si Gu Santong. Lalapit na sana si Zhu Fan upang kumatok nang pigilan siya ng dalaga. Sandali. Ano yon? Nag-atubili muna siya bago nagtanong. Buhay pa ba ang ina ni Sanzi?
Bahagyang natigilan si Zufan bago tumango. Mahal mo ba siya? Nanginginig ang kanyang mga mata habang mariing tumango. Tahimik na lamang na kumatok si Shangguan Kinyan. Naguluhan si Zufan. Ano ba ang nangyayari sa babaeng ito? Hindi na siya sinagot ng dalaga at nanatiling nakayuko. Bumukas ang pinto. Si Gu Santong ang sumalubong sa kanila. Naku, ang tagal ninyo. Kanina pa bumalik ang lintik na iyon. Napangiti si Shangguan Kinyan. Hi! Kausin ang tawag mo sa kanya, hindi ba? Malapit na siyang maging tiyuhin mo, dapat igalang mo siya. Agad niyang niyakap ang batang nakasimangot at hinalikan ito sa pisngi. Halika nga rito, Sanzi. Nang maibaba niya ang bata, nagtuloy-tuloy na siyang pumasok sa loob. Napatingin si Gu Santong kay Zufan. Dad, anong nangyari kay Auntie? Napataas ang kilay ni Zufan. Paano ko malalaman? Pagkatapos ay tila may naalala siya. Sandali. Ano ang itinawag mo sa kanya? Namula si Gu Santong. Auntie D. Napatawa si Zufan habang kinukuskos ang ulo ng bata. Talagang sineryoso mo na ang papel mo, ha? Hindi niya napansin ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Gu Santong. Pagpasok niya sa bulwagan, nagtaka si Zufan. Walang tao. Anong nangyari? Nagduda ba ang Shangguan clan at umalis na? Biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Shangguan Fixyong kasama ang tatlong nakatatanda. Kasunod nila ang daan-daang eksperto ng Shangguan clan. Sabay-sabay silang pumalakpak. Punong-puno ng saya ang kanilang mga mukha. Natigilan si Zufan. Uncle, ano nang? Hindi na siya pinatapos ni Shangguan Fixyong. Hindi mo na kailangang magsalita. Alam na namin ang lahat. Malakas siyang tumawa. Napagtagumpayan mong makuha ang tiwala ni na Shangguan Fion at Baili Jingwei. Naging panauhin ka pa mismo ng Flying Cloud Manor. Yifan, alam kong magtatagumpay ka. Nagawa mong makapasok sa loob ng kanilang pugad. At talagang mahusay mong naitago ang sarili mong kakayahan. Isang 11 antas na alchemist. Kung alam ko lang sana noon, ikaw na lang sana ang ipinadala ko. Malakas niyang tinapik ang dibdib ni Zufan habang nakangiti ng maluwag. Yifan, ikaw ang tunay na bayani ng ating Shangguan clan. Huwag kayong magbiro, uncle. Karangalan ko ang makapaglingkod sa angkan ng Shangguan, hehe, mahinhin sabi ni Zufan habang kumakaway. Bagamat mapagkumbaba ang kanyang mga salita, hindi maitago ng malapad niyang ngiti ang kasiyahang nasa puso niya. Napatawa si Shangguan Fixyong at umiling. Alam niyang likas pa ring simple at palabiro si Zufan, malayong malayo sa asal ng mga isinilang na may dugong bughaw. Ngunit hindi niya maikakaila na napakalaki ng naitulong ng binata sa angkan. Isang tagumpay na walang sinuman ang makaagaw sa kanya. Dahil doon, wala nang halaga ang maliliit niyang kapintasan. Maaari naman iyong maituwid sa paglipas ng panahon. Habang lumalaki siya bilang bahagi ng angkan, matututuhan din niya ang asal ng isang tunay na batang Panginoon at hindi magiging kahihiyan sa Shangguan clan. Dahil dito, lalo pang naging magaan ang loob ni Shangguan Fixyong kay Zufan. Maging ang iba pang miyembro ng angkan ay tinanggap na rin siya ng buong puso. Hindi rin sila masisisi. Sa dami ng magigiting na mandirigma ng Shangguan clan, wala ni isa ang nagtagumpay sa misyong ito, si Zufan lamang. Bilang ampon na pamangkin ng clan head, isinugal niya ang sariling buhay para sa kapakanan ng buong angkan. Natural lamang na igalang at hangaan siya. Unti-unting napalitan ng paghanga ang mga matang dati puno ng paghamak. Ang ilan ay hindi pa rin tumitigil sa malakas na palakpakan. Maya-maya, may lumapit mula sa likuran at marahang tinapik ang kanyang balikat. Paglingon ni Zufan, nakita niya si Shangguan Yulin. Wala na ang dating galit sa mukha nito. Sa halip, magalang itong nag-cup hands. Brother Gu, binabati kita. Dahil sa iyong pagsisikap, nagkaroon ng pag-asa ang Shangguan clan na makahanap ng paraan. Tinulungan mo rin akong maitama ang pagkakamali ko. Kung hindi ka nakapasok sa Manor, tiyak na ako ang sisisihin ng buong angkan. Hindi namin alam kung ilang buhay pa ang mawawala kung basta na lamang kami sumugod ng walang impormasyon. Brother Gu, napakalaki ng naitulong mo sa Shangguan clan, isang ambag na bihirang makita kahit sa loob ng libu-libong taon. Sa ngalan ko at ng lahat ng kasamang lalahok sa misyong ito, taos puso kitang pinasasalamatan. Habang sinasabi iyon, halos maiyak si Shangguan Yulin at yumuko ng malalim.
Damdaming damdaman ng lahat ang kanyang pagpapakita ng paggalang. Ngunit lihim na napangisi si Zufan. Kung gusto mong umarte sasabayan kita. Agad niyang inalalayan si Yulin at mumiti. Huwag mong sabihin yan, Kausin. Iisa lang ang layunin nating lahat. Pare-pareho tayong nagsasakripisyo para sa Shangguan clan. Kahit ikaw pa ang mamatay nandito naman ako. Kaya huwag kang mag-alala. Hahahan. Napangiwi si Shangguan Yulin. Sinumpa ba talaga niya akong mamatay? Napakunot noo si Shangguan Fixyong. Ifan! Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit naman mamamatay si Yulin? Ligtas naman kayong lahat. Huwag kang magsalita ng malas. Nagkakamot ng ulo si Zufan. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin, Uncle. Ang gusto kong sabihin ako ang tumapos sa misyong hindi natuloy ni Kausin. Lalong nangitim ang mukha ni Shangguan Yulin. Mas lalo pang lumala. Parang sinasabi niyang patay na talaga ako dahil siya ang nagtuloy ng misyon ko. Hindi ang ibig kong sabihin. Nang makita niyang lalo lamang lumalala ang sitwasyon, lalo pang nataranta si Zufan. Gusto ko lang sanang sabihin na kung sakaling may mangyari kay Kausin habang nasa misyon ako ang tatapos nito para sa kanya. Halos sumabog na sa galit si Shangguan Yulin. Ngunit sa dami ng nakatingin, wala siyang magawa kundi lunukin ang sama ng loob. Bakit ko pa ba kinausap ang pesteng ito? Habang nagpapaliwanag siya, paulit-ulit lang niyang ipinapahiwatig na gusto niya akong mamatay. Ayaw nang pahabain pa ni Shangguan Fixyong ang katawa-tawang usapan. Sige na, tama na. Ako na ang magsasabi ng gusto mong iparating. Ang ibig mong sabihin isa ang puso ninyo ni Yulin para sa kapakanan ng angkan, tama ba? Biglang lumiwanag ang mukha ni Zufan. Tama. Ayon mismo. Ang gusto ko lang sabihin may bahagi rin si Kausin sa tagumpay na ito. Ngumiti si Shangguan Yulin kahit pilit. Brother Gu, napakabait mo. Tumawa si Shangguan Fixyong. Napakatalas ng dila mo noon, Yifan. Pero ngayon, parang hindi mo na maipaliwanag ng maayos ang gusto mong sabihin. Kaya pala naging magaspang na rin magsalita si Yan nitong mga nakaraan. Kakasama niya sa'yo, nahawa na. Agad na yumuko si Zufan. Patawad po, Uncle. Kasalanan ko pong nahawa ko si Kausin. Hindi na yon pinansin ni Shangguan Fixyong. Okay lang. Ang mahalaga ay tapat ang puso mo. Pagkatapos ay hinawakan niya ang balikat ni Zufan. Yifan. Noong una, inakala kong ang pagtanggap sa iyo bilang pamangkin ang pinakamalaki kong pagkakamali. Hindi ko inakalang napakalaki agad ng maitutulong mo sa Shangguan clan. Mukhang tama pala ang naging desisyon ko. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Zufan habang nakatingin sa kanya. Tumawa rin ang tatlong venerable. Fixyong, maging kami ay nagulat sa talino, ugali at determinasyon ng batang ito. Tamang-tama ang naging pasya mong ipadala siya sa misyong ito. Tahimik na nagtinginan sina Zufan at Shangguan Yulin. Pareho nilang alam. Kung hindi dahil sa sitwasyon, hindi sana kailanman pinagkakatiwalaan ng matatandang ito si Zufan. Ngunit ngayon, dahil sa papuri ni na Shangguan Fixyong at ng tatlong venerable, tuluyan ng tinanggap ng buong Shangguan clan si Zufan. Samantala, habang masaya ang lahat, lalong dumilim ang ekspresyon ni Shangguan Yulin. Pagkaraan ng kasiyahan, naging seryoso si Shangguan Fixyong. Yifan, anong mga impormasyon ang nakuha mo habang panauhin ka sa Flying Cloud Manor? Sumagot si Zufan. Uncle, balak ko sanang libutin ang Manor. Pero matagal akong kinausap ng Dragon Cleaving Sword King. Kaya nagulat si Shangguan Fixyong. Nasa Flying Cloud Manor rin ang Dragon Cleaving Sword King. Yumuko si Shangguan Yulin. Uncle, noong naroon ako ay hindi ko siya nakita. Hindi ko alam na naroon pala siya. Napabuntong hininga si Shangguan Fixyong. Sapat ng problema si Shangguan Fion. Ngayon ay naroon pa ang isa pang Sword King, pati na rin si Prime Minister Bailey Jingwei. Lalong naging mapanganib ang misyong ito. Kung wala tayong malinaw na impormasyon tungkol sa Manor, malaking kapalit ang aabutin natin kapag basta na lamang sumugod. Tumango ang lahat. Biglang nagsalita si Zufan ng buong kumpiyansa. Huwag kayong mag-alala, Uncle. Titiyakin kong masisiyasat ko ng mabuti ang buong Manor. Ayaw niyang mabigo ang pag-atake ng Shangguan clan. Kapag nangyari yon, masisira rin ang sarili niyang plano. Ngunit napabuntong hininga si Shangguan Fixyong.
Sinabi ni Yulin na sa loob ng 5 araw ay aalis na ang mga napiling alchemist patungong Imperial Capital. May sapat ka pa bang oras para siya sa atin ang napakalaking manor? Meron. Hindi si Zufan ang sumagot. Lumingon silang lahat. Mabilis na pumasok si Shangguan Kinyan. Napakunot no si Shangguan Fiksyong. Yan Kakauwi mo pa lang, hindi ka man lang bumati. Ano ba ang dala mo? Ngumiti siya ng may pagmamalaki at inilatag ang isang malaking papel sa mesa. Nagulat si Shangguan Fiksyong. Ito ay mapa ng Flying Cloud Manor. Nakakunot ang kilay ngunit halatang ipinagmamalaki ni Shangguan Kinyan ang kanyang ginawa. Habang kinakausap ng Dragon Cleaving Sword King si Brother Gyu, ginamit ko ang token niya upang libutin ang buong manor. May ilang lugar na hindi pa rin ako pinayagang pasukin kahit dala ko ang token. 5 ang ganoong lugar. Kaya naniniwala akong nasa isa sa 5 iyon ang hinahanap natin. Tahimik na pinagmasdan ni Shangguan Fiksyong ang mapa bago tumango. Ibig sabihin Biglang umiti si Zufan. Ang tungkulin ko ngayon ay kumpletuhin ang mapang ito. Hush! Sa likod ng bahay, palihim na inilabas ni Shangguan Yulin ang isang jade slip nang matiyak niyang walang ibang tao sa paligid. Bumuo siya ng isang hand seal at mabilis na pinakawalan ito patungo sa kalangitan. Pagkatapos ay kumilos siyang parang walang nangyari at bumalik sa kanyang silid. Nang maisara niya ang pinto, ngumisi siya ng malamig. Humph! Guyifan, magsaya ka muna sa loob ng 2 araw habang pinoprotektahan ka ni na uncle at ng iba. Pero kapag nilipol na ni Shangguan Fiyon ang lahat, kasunod ka ring mamamatay. Hahaha! Umalinggaw ang kanyang baliw na tawa sa buong silid, kasabay ng kanyang matinding puot at pagnanasa. Nang hindi masamang plano. Pero sa tingin mo ba talaga'y magtatagumpay yon? Biglang sumingit ang isang paos na tinig sa katahimikan. Abala pa si Shangguan Yulin sa kanyang mga pantasya, kaya pabirong sumagot. Siyempre. Hindi naman mga tanga ang Flying Cloud Manor. Bigla siyang natigilan. Unti-unting nilamon ng maitim na anino ang buong paligid. Sa isang iglap, nagdilim ang lahat, even ang kanyang paningin. Master. Napasinghap siya. Kilalang kilala niya ang nakakapanindig balahibong kadilimang iyon. Ito rin ang lugar kung saan niya unang nakilala ang misteryosong matanda sa kabubatan. At ngayon, sinundan pala siya nito hanggang rito. Muli siyang nakulong sa parehong madilim na espasyong iyon. Hindi ba pwedeng magkaroon man lang ako ng tahimik na buhay? Napapalibutan na nga ako ng mga eksperto ng Shangguan Clan, pero nakakapasok pa rin siya rito nang walang kahirap-hirap. May ligtas pa bang lugar para sa akin? Hindi ba talaga ako makakataka sa baliw na matandang ito? Sa isip lamang niya ibinuhos ang lahat ng reklamo. Pagkatapos ay pilit nang umiti. Master, ano po ang sadya ninyo rito? Bakit? Hindi ka ba masayang makita ako? Hindi po. Masaya po ako. Ikinararangal kong inaalala ninyo ako ng ganito. Agad na nagpalit si Shangguan Yulin ng tono at nagsimulang mambola. Napangisi si Zufan. Huwag mong isipin na mapipigilan ako ng Shangguan Clan. Walang lugar sa mundong ito ang hindi ko kayang pasukin. Opo. Talagang kahanga-hanga kayo, Master. Paulit-ulit na yumukod si Shangguan Yulin. Ngunit sa loob-loob niya, pambihira ni. Napakahigpit ng seguridad rito, pero parang sariling bahay lang niya. Huwag sanang sabihin mas malakas pa siya kaysa kina uncle. Hindi niya alam. Ang taong kinatatakutan niya ay nasa katabing silid lamang. At marahil, mas mabuti nang hindi niya yon malaman. Ngumiti si Zufan. Nakapagpadala ka na ba ng mensahe? Natigilan si Shangguan Yulin. Master, ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ko po kayo naintindihan. Bam! Biglang humagupit ang buntot ng dragon at malakas siyang tinamaan sa mukha. Tumilapon siya sa sahig. Huwag mo akong gawing tanga. Mas kilala ko ang bulok mong ugali kaysa sa sarili mo. Nakipagkampi ka kina Shangguan Fiyon at Baili Jingwei ngayon. At nagpapanggap ka pa ring inosente. Agad na umiling si Shangguan Yulin habang umiiyak. Master! Hindi po. Wala akong ipinagkanulo. Inosente po ako. Alam ng Shangguan Clan na natanggal ako sa kompetisyon at wala man lang akong sugat. Paano ko sila pagtataksilan?
Noong nakaraan lang ako napilitang sumunod sa inyo dahil halos patayin niyo ako. Halos tuluyan nang nasira ang dignidad niya habang umiiyak. Tumaas ang kilay ni Zufan. Akala mo ba katulad ako ng mga taga-Shangguan clan na madaling malinlang? Nakita ko ang buong 3 yugto ng kompetisyong inihanda ni Bailey Jingwei. Una ni, 7 antas na pil upang subukan ang pundasyon. Pangalawa ni, pinagawa kayong ilabas ang buong kakayahan nyo. At ang pangatlo ang tunay na pagsubok. Ang paggawa ng isang perpekto o top grade na pil. Napatingin siya kay Shangguan Yulin. Sabihin mo nga kung kaya mong gumawa ng 8 antas na pil, bakit hindi mo kayang gumawa ng isang top grade na 7 antas? Napatunayan mo na sa unang 2 round na ikaw ay isang 8th grade alchemist. Kaya imposibleng mabigo ka sa huling pagsusulit. Iyon ang tunay na bitag ni Bailey Jingwei. Hindi siya umaatake mula sa ibaba. Lagi siyang umaatake mula sa taas. Kaya huwag mo akong insultuhin sa pagsasabing nalinlang mo siya. Nanginig si Shangguan Yulin. Lubos siyang nabigla sa eksaktong pagsusuri ng kanyang master. Hindi niya alam kung lihim ba itong nanood. O sadyang napakatalino lamang nito. Nagpatuloy si Zufan. Kilalang pinakamatalinong tao sa Sword Star Empire si Bailey Jingwei. Hindi siya tulad kong gumagamit ng dahas. Sigurado akong ginamit niya ang kahinaan ng isip mo. Napakadaling kumbinsihin ang isang batang takot mamatay. Malamig niyang sinabi. At nakalimutan mo na ba ang isinumpa mo sa akin? Sinusubukan mo pa akong lokohin. Magaling ni. Talagang magaling. Marahil panahon na para humanap ako ng ibang alagad. Biglang bumigat ang hangin. Kumalat ang nakakapasong killing intent. Namutla si Shangguan Yulin. Master! Patawad! Nagbibiro lamang po ako. Hindi ko inakalang mahahalatan niyo agad. Opo Tama kayo. Nakipagkampi ako kina Shangguan Fion. Pero wala akong pagpipilian. Binantaan nila akong papatayin. Kung hindi ako sumuko. Lene. Pinagtaksilan mo ang Shangguan clan. Hindi ako. Bakit ako magagalit? Mula pa noong una kitang tanggapin bilang alagad di. Alam ko nang wala kang paninindigan. Kaya ang pagtataksil at panlilinlang hindi na nakakagulat. Napangiwi si Shangguan Yulin. Nilalait niya talaga ako Ngunit hindi siya makasagot. Dahil totoo ang lahat. Sa isip niya ay napabuntong hininga siya. Dati akong mabait at matuwid na young master sa Eastern Lands Paano ako nauwi sa pagtataksil sa sarili kong angkan? Hindi lang minsan kundi 2 beses pa. Habang patuloy siyang nililibak ng misteryosong matanda. Hindi niya alam na ang taong iyon. At si Guiyifan ay isang tao lamang. Pagkatapos mailabas ni Zufan ang lahat ng panunukso niya, naging seryoso siya. 2 lang ang dahilan ng pagpunta ko rito. Una, maaari mong pagtaksilan ang kahit sino pero hindi ang sarili mong master. Nasa katawan mo pa rin ang marka ko. Kaya kung mahalaga pa sa'yo ang buhay mo, mag-ingat ka. Opo. Hindi ko po iyon malilimutan. Tumango si Zufan. Pangalawa huwag mong kalimutan ang pangako mo. Kung ano ang sayo, ay sa akin din Kung ano ang gusto ng Shangguan clan, gusto ko rin. Opo. Hinding-hindi ko makakalimutan. Magaling. Ngayon sabihin mo sa akin ang laman ng mensaheng ipinadala mo. Nagmadaling sumagot si Shangguan Yulin. Wala pong espesyal. May hawak na ang Shangguan clan na magaspang na mapa ng Flying Cloud Manor. Pero may ilang bahagi pa silang hindi alam. Kaya kailangan nilang papasukin muli si Guiyifan para kumpletuhin yon. Napangiti si Zufan. Isang mapa ng Manor. Maganda. Kapag nakumpleto nila yon, gumawa ka rin ng isang kopya para sa akin. Nagulat si Shangguan Yulin. Ano ang balak niyang gawin sa mapa? Target din ba niya ang Flying Cloud Manor? Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. Opo, Master. Nasa akin yon. Hahahan. Ikaw na ang bahala. Unti-unting naglaho ang kadiliman. Muling bumalik ang normal na anyo ng silid.
Ngunit nanatili sa hangin ang malamig na halakhak. Babalikan kita kapag tapos na ang mapa. Nang tuluyan nang mawala ang tinig. Malamig na umiti si Xiang Guanyulin. Yan ni. Baliw na matandaan. Sisiguraduhin kong ang ibibigay kong mapa sa'yo ay magdadala sa'yo sa kamatayan. Samantala, magaan ang pakiramdam ni Zufan matapos paglaruan si Xiang Guanyulin. Para bang nabawasan ang kanyang stress. Pagbalik niya sa kanyang silid, nadatnan niyang nakahiga si Gu Santong habang walang ganang naglalaro ng bagong laruang kahoy. Agad niyang napansin na hindi iyon galing sa kanya. Ibinigay ba yan ng dalaga? Napailing si Zufan. Napakabata pa rin ang isip niya. 300 taong gulang na pero ganyan pa rin. Hindi man lang tumingin si Gu Santong. Ikaw nga. Nananakot na naman ng mga bata. Napatawa si Zufan. Hindi ko siya tinatakot. Kinokontrol ko siya. Sa harapan. Ako ang tulay sa pagitan ng Flying Cloud Manor at Xiangguan Clan. Pero siya may koneksyon sa magkabilang panig. Kung makokontrol ko siya, makokontrol ko rin ang buong larong ito. Napatingin si Gu Santong. Mapagkakatiwalaan ba talaga siya? Umiling si Zufan. Hindi kailangang magtiwala siya sa akin. Sapat nang itulak ko siya sa tamang direksyon. Kapag nagbanggaan ang dalawang paniggi, kukunin natin ang gusto natin. At saka tayo alis. Tahimik na nagtanong si Gu Santong. Paano naman si Auntie? Nagkibit balikat si Zufan. Problema na iyon ni Xiang Guanfixiong. Anak niya yon. Ang kailangan lang nating isipin. Ang sarili nating layunin. Kapag natapos natin ito, lilipat na tayo sa susunod na lugar. Nanahimik si Gu Santong. At marahan siyang napabuntong hininga. Tahimik ang paligid ng isang munting gazebo. Marahang umaagos ang batis habang sumasayaw ang mga ibon sa banayad na simoy ng hangin. Mistulang paraiso ang tanawin. Habang tahimik na umiinom ng tsaa sina Baili Jingwei, Xiang Guanfion, at Dan Qingshen, isang sinag ng liwanag ang mabilis na lumapit sa kanila. Iniunat ni Baili Jingwei ang kanyang kamay at kusang lumapag rito ang isang jade slip. Matapos itong suriin, umiti siya sa dalawa. Perpekto ang takbo ng plano. Wala ni katiting na hinala ang Xiangguan Clan, at mahusay na natapos ni Xiang Guanyulin ang kanyang misyon. Nabura rin ang anumang pagdududa ng iba sa kanya. Napangisi si Xiang Guanfion. Sino ang mag-aakalang ang matapang na babaeng iyon ay magkakaroon ng anak na napakamaingat at napakatuso? Mukhang napakabait o sunod-sunuran ng napangasawa niya, hahaha. Pagkatapos ay nagtanong siya. May sinabi ba siya tungkol sa susunod na plano ni Xiang Guanfixiong? Tumango si Baili Jingwei. Mukhang nalibot ng iyong pamangkin ang manor at nakagawa ng maayos na mapa. Ngunit may 5 lugar na hindi siya pinayagang pasukin. Kaya gusto nilang papuntahin si Grandmaster Gu upang kumpletuhin ang impormasyong iyon. Napangisi si Xiang Guanfion. Kung alam ko lang iyan, sana noon pa binuksan ko ang buong manor para makapag-ikot sila ng malaya. Mas mapapabilis sana ang paglusob nila at mas maaga nating sila mauubos. Umiling si Baili Jingwei. Sword King Fion, nagkakamali ka. Ang labis na pagmamadali ay nagdudulot lamang ng pagkakamali. Kung napakadali nilang makapasok sa Flying Cloud Manor, tiyak na maghihinala sila. Tapos, tanong ni Xiang Guanfion habang nakatingin sa kanya. Kapag dumating si Grandmaster Gu, mananatili pa rin ang pagbabawal sa 5 lugar. Sa lakas niyang nasa Radiant Stage lamang, wala siyang magagawa roon. Wala siyang matutuklasan, hahaha. Ngumiti si Baili Jingwei. Kung susundin natin ang paraang iyon, baka matagalan pa ang plano. Ngunit sinabi ko na noon pa, sa loob ng 2 linggo, matatapos natin sila. Wala akong oras para maglaro rito sa Sword King Manor. Napakunot ang noo ni Xiang Guanfion. Kung ganoon, ano ang balak mo? May kumpiyansang umiti si Baili Jingwei. Magpapadala tayo ng taong magpapakita sa kanya ng daan at kusa siyang tutulungang punan ang mga nawawalang bahagi ng mapa. Simula bukas, imbitahan natin siya sa manor para sa kasiyahan, inuman, at salo-salo. Habang komportable siyang gumagala, magkakaroon siya ng pagkakataong tapusin ang kanyang mapa. Kasabay nito, babaguhin natin ang pakikitungo natin sa kanya upang maniwala siyang tunay nating pinahahalagahan ang kanyang talento sa alchemy at mawala ang anumang pagdududa niya.
Kapag umatake na ang Shangguan clan, madali rin nating mapipigilan si Grandmaster Gu upang hindi niya maabala ang ating operasyon. Tumango si Shangguan Fion habang natatawa. Prime Minister Bailey, inuuna mo pa rin ang kaligtasan ni Grandmaster Gu. Talagang mahilig ka sa mga may talento. Ngumiti si Bailey Jingwei. Bilang punong ministro ng imperyo, natural lamang na tipunin ng imperyo ang lahat ng mahuhusay na tao. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dan Qingshen na tahimik lamang. Dragon Cleaving Sword King, mas kilala namin ni Sword King Fion ang Shangguan clan. Kapag kami ang pumunta, baka magduda sila. Kaya hinihiling kong ikaw ang pumunta bukas upang personal na imbitahan si Grandmaster Gu sa Manor at ipakita kung gaano namin siya pinahahalagahan. Tahimik na tumango si Dan Qingshen. Samantala, sa pansamantalang himpilan ng Shangguan clan, nagtipon sa silid ng tatlong venerable ang mahahalagang pinuno ng angkan. Naroon si Clan Head Shangguan Fixong kasama ang pinakamalalakas nilang eksperto sa Genesis stage. Ngunit mabigat ang ekspresyon ng lahat. Hinimas ni Shangguan Fixong ang kanyang noo bago nagsalita. Kanina sa bulwagan, ayaw kong masira ang moral ng lahat, kaya ipinagdiwang lamang natin ang tagumpay ni Ifan. Ngunit ngayon, kasama ko na ang mga haligi ng ating angkan, kaya kailangan kong magsalita ng tapat. Napakarami pa rin nating hindi alam tungkol sa ikalawang paglusob. Dahil dito, mas mapanganib ang misyon kaysa sa inaasahan natin. Isa sa mga eksperto ang nagsalita. Clan Head, ang tinutukoy ba ninyo ay sina Bailey Jingwei at Dan Qingshen? Napabuntong hininga si Shangguan Fixong. Sila ang pinakamalaking pagbabago sa misyong ito. Si Dan Qingshen ang pinakamalakas sa kanlurang lupain at kapantay ni Shangguan Fion. Kung magtutulungan ang dalawang Sword King, halos doble ang lakas ng Flying Cloud Manor. Ngunit hindi pa yon ang pinakaproblema. Kayang pigilan ng ating tatlong venerable ang dalawang Sword King kahit pansamantala. Ang tunay na problema ay si Bailey Jingwei. Napabuntong hininga ang isa sa mga venerable. Ang sagely statesman na si Bailey Jingwei ay kilala sa kanyang tuso at mapanlinlang na mga plano. Halos isang siglo nang pinahihirapan ng kanyang mga estratehiya ang apat na lupain. Tumango ang iba. Kapag naisahan niya tayo at nakipagtulungan pa sa dalawang Sword King, magiging napakalaki ng magiging casualty natin. Muling nagsalita si Shangguan Fixong. Ngunit hindi katulad ng dalawang Sword King si Bailey Jingwei. Sa larong ito ng chess, siya ang nag-uutos sa lahat ng dalaw. Bilang pinuno, kailangan niyang alam ang bawat kilos ng kalaban. Kaya ang pinakamahalagang tanong gaano karami ang alam niya tungkol sa ating misyon? Nag-isip ang lahat. Kung wala siyang alam, maaari nating gamitin ang mapa at magkaroon ng mas malaking tsansa kahit may dalawang Sword King. Ngunit kung alam na niya ang lahat agad namang tumutol ang isa. Imposibleng wala siyang alam. Siya si Bailey Jingwei, ang pinakamatalinong tao sa Sword Star Empire. Ngunit may sumagot din. Hindi rin sigurado. Napunta siya rito para sa Peking Convention at upang gamutin ang Crown Prince. Baka wala talaga siyang pakialam sa atin. May isa pang nagsalita. Ibig mong sabihin, hindi ipinaalam ni Shangguan Fion sa kanya? Napatawa ang isang matanda. Hindi mo kilala si Shangguan Fion. Masyado siyang mayabang. Hindi siya hihingi ng tulong, lalo na sa isang strategist, kapag nasa sariling teritoryo niya ang problema. Muling nag-ingay ang buong silid. May mga nagsasabing na yon na ang pinakamagandang pagkakataon para umatake dahil mayroon na silang espiya at mapa sa loob ng Manor. Ngunit mayroon din gustong hintayin munang umalis sina Bailey Jingwei at Dan Qingshen bago kumilos. Nahulog sa matinding pag-aalinlangan si Shangguan Fixong. Ang desisyong ito ang magtatakda kung mabubuhay o mamamatay ang pangunahing puwersa ng Shangguan clan. Isang maling hakbang lamang ay maaaring magdala ng kapahamakan sa buong angkan. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo hanggang gabi. Hanggang madaling araw. At maging pagsapit ng tanghali, wala pa ring napagkakasunduan. Bagamat ligtas na nakabalik sina Shangguan Yulin at Zhu Fan, at sinabi ni Shangguan Yulin na naroon lamang si Bailey Jingwei upang pumili ng mga alchemist para gamutin ang Crown Prince, hindi pa rin tuluyang maalis ang pangamba ni Shangguan Fixong. Malaki ang tiwala niya sa kanyang pamangkin, kaya handa siyang isantabi ang sarili niyang mga prinsipyo. Ngunit dahil sa walang katapusang pagtatalo, lalo lamang siyang sumakit ang ulo. Biglang may malakas na sigaw mula sa labas.
Bumukas ang pinto at isang gwardiya ang nagmamadaling pumasok, halos mawalan ng hininga. Clan Head Meili. Galit na sigaw ni Shangguan Fiction. Paano mo nagawang basta na lang sumugod sa silid ng mga venerable? Nasa gitna tayo ng mahalagang pagpupulong. Ano bang nangyari? Namumutla ang gwardiya. May isang matandang lalaki. Ano naman kung may matanda? Hindi po sinabi niyang siya raw si Dragon Cleaving Sword King. Biglang natigilan ang buong silid. Namutla ang lahat. Mabilis na nagtanong si Shangguan Fiction. Mag-isa lang ba siya? May kasama ba siyang iba? Umiling ang gwardiya. O wala po. Pero sinabi niyang naparito siya upang makita si Grandmaster Gyu. Ipinapasabi rin po ni Young Miss kung ano ang dapat naming gawin. Napamura si Shangguan Fiction. Lintik ka. Bakit sa akin ka pa nagtatanong? Hanapin mo si Guyifan. Siya ang pinuno ng bahay na ito. Siya ang humarap kay Dan Qingshen. Nagulat ang gwardiya at agad na yumuko bago mabilis na tumakbo papunta sa silid ni Zufan. Punong-puno ng malamig na pawis sina Shangguan Fiction at ang iba pang eksperto. Nagkatinginan sila at tahimik na tumango. Mukhang kailangan nilang personal na alamin kung ano talaga ang pakay ni Dan Qingshen. Sa harapang bakuran ng bahay ay may ilang batong upuan at isang mesang bato. Sa isa sa mga upuan ay nakaupo si Dan Qingshen, kalmadong humihigop ng tsaa na parabang sarili niyang tahanan ang lugar. Sa tabi niya ay nakatayo si Shangguan Qinyan. Palihim niya itong sinusulyapan habang halatang naguguluhan at kinakabahan. Isang tingin pa lamang ay alam na ni Dan Qingshen ang dahilan, ngunit nagkunwari siyang walang napapansin. Binibining Gyu, bakit parang napakanerbiyosa mo? Kung may iba kang aasikasuhin, huwag mo akong alalahanin. Hihintayin ko na lang dito si Grandmaster Gyu. Mabilis na umiti si Shangguan Qinyan kahit pilit lamang iyon. Hindi po nararapat. Tiyak na pagalitan ako ng pinsan ko kung pababayaan ko ang isang Sword King na walang kasama. Pasensya na po kung hindi pa ako sanay sa tamang pag-asikaso sa mga panauhin. Sa kabila ng kanyang ngiti, nag-aalab sa kaba at inis ang kanyang puso. Hindi niya kailanman inasahang bibisita mismo si Dan Qingshen. Hindi rin niya ito maaaring pabayaang mag-isa. Kapag nagkataong naglibot ito sa likod ng bahay at natuklasan ang mga miyembro ng Shangguan clan, tuluyan ng mabubunyag ang lahat. Masisira ang buong plano bago pa man magsimula ang ikalawang paglusob. Kaya kahit halos sumabog na siya sa kaba, pinilit niyang manatiling kalmado. Ngunit sa isip niya ay halos mapasigaw na siya. Nasaan na ba ang gwardyang pinapunta ko kay ama? Bakit wala pa ring balita? At nasaan na si Guyifan? Mamamatay na ako sa kabarito. Napangiti si Dan Qingshen. Masyado kang magalang, binibining Gyu. Napadaan lamang ako rito. Ituring mo lang akong isang ordinaryong matanda. Ngumiti si Shangguan Qinyan. Napakababa naman ang tingin niyo sa sarili ninyo, Dragon Cleaving Sword King. Ikinaway lamang iyon ni Dan Qingshen bago muling nagsalita. Kung ganoon habang wala pa si Grandmaster Gyu, maaari bang maglakad-lakad muna ako sa likod ng bahay? Tumayo na siya upang maglakad. Nanlaki ang mga mata ni Shangguan Qinyan. Hindi po. Napakasimple lamang ng bahay na ito kumpara sa manor ng isang Sword King. Baka madismaya lamang kayo. Napatawa si Dan Qingshen. Hindi kailangang mataas ang bundok upang maging tanyag, sapat nang may banal na naninirahan rito. Hindi kailangang malalim ang lawa upang maging mahiwaga, sapat nang may dragon sa kailaliman. Maaaring payak ang tahanan, ngunit nagiging marangal ito dahil sa taong naninirahan dito. Kahit gaano kasimple ang bahay ni Grandmaster Gyu, tahanan pa rin ito ng isang ika-11 antas na alchemist. Habang nagsasalita ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Napasinghap si Shangguan Qinyan. Agad siyang humarang sa daan nito habang halos maiyak. Sir Sword King, wala talaga kayong makikitang espesyal dito. Maupo na lamang po kayo at ipagpatuloy ang inyong tsaa. Napatingin si Dan Qingshen sa kanya. Parang hindi ka yata maayos. May sakit ka ba? Agad siyang tumango. Opo, medyo masama ang pakiramdam ko. Kung ganoon, uminom ka agad ng gamot at magpahinga. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya kong maglibot mag-isa. Napangisi si Dan Qingshen habang lalo pa siyang inaasar. Halos maiyak na si Shangguan Qinyan. Ano ang gagawin ko? Paano ko siya pipigilan? Sa sandaling iyon ay isang pamilyar na boses ang narinig.
Sir Sword King, malaking karangalan ang pagbisita ninyo sa aming tahanan. Ano po ang maipaglilingkod ko? Biglang lumiwanag ang mukha ni Shangguan Qinyan. Pinsan! Dahan-dahang lumapit si Zufan na parang walang anumang nangyayari. Para kay Shangguan Qinyan, tila isang tagapagligtas ang kanyang pagdating. Napangiti si Zufan sa kanyang desperadong mukha. Yanner, hindi pa maganda ang kondisyon mo. Bumalik ka na sa loob at magpahinga. Ako na ang bahala kay Dragon Cleaving Sword King. Agad siyang tumango. CJ. Nagbigay siya ng magalang na saludo kay Dan Qingshen bago halos tumakbo papasok ng bahay, tila isang bilanggo na ngayon lamang nakalaya. Napangiti si Dan Qingshen habang pinagmamasdan siyang papalayo. Parang ibong nakawala sa hawla. Mukhang natakot talaga siya. Napailing si Zufan. Kasalanan mo rin naman. Bakit mo ba pinagdidiskitahan ang isang batang babae? Nagkibit balikat si Dan Qingshen. Hindi mo ba ako masisisi? Anong klaseng pagtanggap ng bisita ang sa harapang bakuran lang? Ni hindi man lang sa sala o sa likod ng bahay. Umikot ang mga mata ni Zufan. Alam mo naman ang dahilan. Kapag nabunyag ang lahat, wala ring makikinabang. Itinuro niya ang isang batong upuan. Dito na lang tayo mag-usap, maliban na lang kung gusto mong himatayin sa takot ang buong Shangguan clan. Napangiti si Dan Qingshen. Ganoon ba ako nakakatakot? Tingin mo? Napabuntong hinina si Zufan. Hindi mo nakita ang mukha ng gwardyang nagpunta sa akin. Halos mawalan siya ng ulirat sa takot. Sinong hindi matatakot kapag isa sa siyam na Sword King ng Central Area ang kusang bumisita? Bago pa ako makarating dito, nakita ko pa nga sina Shangguan Fixyong na halos magkumpulan sa kaba. Muntik pa niyang mabitawan ang iniinom niyang tsaa. Napangiti si Dan Qingshen. Si Shangguan Fixyong. Noong huli ko siyang nakita, hindi naman siya mukhang takot. Napailing si Zufan. Noon, siya ang clan head ng pinakamakapangyarihang angkan sa Eastern Lands. Ngayon, isa na lamang siyang espiya sa Central Area. Magkaibang-magkaiba ang sitwasyon. Tutulungan mo ba siyang salakayin noon sa Eastern Lands? At ngayon ba, lalabanan ka niya rito sa Flying Cloud City? Tumawa si Dan Qingshen. Masakit man pakinggan, tama ka. Maya-maya ay naging seryoso siya. Pinapunta ako rito ni Beili Jingwei. Tulad ng hinulaan mo, gusto nilang pag-awayin ang magkabilang panig. Isa-isa niyang ikinuwento ang lahat ng napag-usapan nila ni Beili Jingwei hanggang sa matapos. Pagkatapos ay napailing siya. Bata ka, hanga-hanga ka talaga. Nakakasabay mo ang tusong si Beili Jingwei. Hanggang ngayon, hindi niya namamalayang ikaw na pala ang kumokontrol sa buong sitwasyon mula sa likod ng mga anino. Malawak ang naging ngiti ni Zufan. Mas mabuti. Kung gusto nilang maghasik ng hidwaan, lalo lamang nilang papadaliin ang trabaho ng isang simpleng espiya na tulad ko. At iyan mismo ang gusto ko. Napatawa si Dan Qingshen. Tunay kang maliit na tusong Weisel. Nagkatinginan ang dalawa bago sabay na nagtawanan. Masaya si Zufan dahil maayos na sumusulong ang kanyang plano. Masaya naman si Dan Qingshen dahil natutulungan niya ang isang kaibigang lubos niyang pinahahalagahan. Walang makakasira sa magandang timpla ng kanilang usapan. Samantala, mula sa lihim na pinagkukublihan ng Shangguan clan, tahimik silang nagmamasid. Clan head, bulong ng isang eksperto. Napakahusay talaga ni Young Master Gyu. Napakagaan niyang kausap si Dragon Cleaving Sword King. Wala man lang bakas ng takot. Kaya pala hindi siya napaghinalaan ni Beili Jingwei. May pagmamalaking tumango si Shangguan Fixyong. Tama ang naging desisyon kong ampunin siya bilang aking pamangkin. Agad namang nagsimula ang mga papuri. Tunay ngang napakatalino ng clan head. Lahat ay masayang nakangiti. Maliban kay Shangguan Yulin. Tahimik lamang siyang nakatayo sa gilid habang unti-unting lumalalim ang kanyang galit. Nang matapos ang maikling pag-uusap ni Zufan at Dan Qingshen, tinawag nila si Shangguan Qinyan upang sabihin ang ilang bagay. Pagkatapos ay sabay silang umalis. Nang mawala sila sa paningin, agad na nilapitan ni Shangguan Fixyong ang kanyang anak. Yanner, ano ang nangyari? Bakit isinama ni Dan Qingshen si Yifan? Nagulat muna si Shangguan Qinyan bago sumagot. Ama, inimbitahan ni Dan Qingshen si Sir Gu sa Flying Cloud Manor. Mukhang labis nila itong pinahahalagahan. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang makumpleto ang mapa.
Mahigpit na ikinuyom ni Shangguan Fixyong ang kanyang kamao. Lahat ba tayo ay napansin ni Dan Qingshen habang narito siya? Agad na sumagot ang isa sa mga eksperto. Hindi po, clan head. Nakatago ang aming mga aura sa ilalim ng barrier. Hindi niya kami napansin. Biglang nagliwanag ang mukha ni Shangguan Fixyong. Napakaganda. Talagang pabor sa atin ang langit. Tumingin siya sa lahat. Sapat na ang pagtatalo. Kitang-kita nating gusto ng Flying Cloud Manor si Ifan, ngunit wala silang pakialam sa bahay na ito. Ibig sabihin, wala silang alam tungkol sa ating presensya. Nakita rin niyo kung gaano kagaan ang pakikitungo ni Dragon Cleaving Sword King kay Ifan. Sigurado akong ganoon din ang dalawa. Kaya kailangan nating samantalahin ang bihirang pagkakataong ito. Kapag natapos ni Ifan ang mapay, sisimulan na natin ang pag-atake. Sabay-sabay na yumuko ang lahat. Clan head. Sa gilid ng silid, bahagyang umiti si Shangguan Yulin. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may nakatagong mabagsik at mapanlinlang na balak. Pagbalik ni Zhu Fan sa Flying Cloud Manor, muli niyang nasilayan ang napakalaking tarangkahan at ang mahigpit na pagbabantay ng mga gwardya. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba ang naging pagtanggap sa kanya. Kasabay ni Dan Qingshen, sinalubong sila ng mga bantay na magalang na yumuko. Maligayang pagdating, Dragon Cleaving Sword King at Grandmaster Gyu. Sa loob lamang ng isang gabi, ang pagtrato kay Zhu Fan ay halos kapantay na ng isang Nine Sword King. Maging siya ay hindi napigilang mamangha. Napansin niyang bahagyang ngumiti lamang si Dan Qingshen bago siya pinangunahan papasok. Tahimik namang sumunod si Zhu Fan, may nakatagong ngiti sa labi. Matapos dumaan sa iba't ibang pavilion at magagandang hardin, narating nila ang isang napakalaki at maringal na bulwagan. Doon ay naghihintay na sina Bailey Jingwei at Shangguan Fion. Masayang sinalubong ni Shangguan Fion si Zhu Fan. Grandmaster Gyu, sa wakas ay dumating ka rin. Naisaayos mo na ba ang mga bagay sa inyong bahay? Magalang na yumuko si Zhu Fan. Hindi na po kayo kailangang mag-alala, Sword King. Wala naman pong gaanong aasikasuhin sa bahay. Nang matapos ko ang mga gawain, agad kong tinanggap ang inyong paanyaya. Maaari ko bang malaman kung ano ang dahilan ng inyong pagpapatawag? Tumawa si Shangguan Fion. Grandmaster, huwag mo naman akong palabasing pinipilit kita. Palakaibigan niyang hinawakan ang braso ni Zhu Fan. 5 araw na lamang at sasama ka na kay Prime Minister Bailey patungong Imperial Capital. Sa talento mo, hindi magtatagal at magiging pangunahing alchemist ka roon. Baka maging paborito ka pa ng Patriarch na si Invincible Sword. Kapag nangyari yon, mahihirapan na akong makita ka. Kaya bago ka umalis, nais kitang makilala pa ng husto at tiyaking aalis ka sa aking nasasakupan ng walang anumang alalahanin. Napangiti si Zhu Fan. Napakabuti niyo sa akin, Sword King. Kitang-kita niya ang tunay na layunin ni Shangguan Fion. Hindi lamang ito simpleng paggalang. Binibigyan siya ng pagkakataong malibot ang manor nang hindi nagdududa ang sinuman. Hindi kita hahadlangan saan ka man pumunta dahil gusto kitang mapalapit sa akin. Napatingin si Zhu Fan sa paligid at agad niyang napansin na isa ito sa 5 bahaging wala sa iginuhit na mapa ni Shangguan Qingyan. Pagkapasok pa lamang niya sa manor ay nabawasan na agad ang isang malaking puwang sa kanilang impormasyon. Sa isip niya ay napangiti siya. Talagang napakamasinop ni Bailey Jingwei. Bawat detalye ay pinag-isipan niya. Lahat ng ito, ang pagpapanggap na pinahahalagahan siya, ang pagbibigay ng dahilan upang malibot niya ang manor at maging ang pag-aayos ng lugar ay bahagi ng isang maingat na plano. Biglang lumapit si Bailey Jingwei habang tumatawa. Kung pati si Sword King Fion ay natutunan ng mambola, mukhang talagang nagbabago na ang mundo. Lalong nilinaw nito kay Zhu Fan ang tunay nilang intensyon. Parang sinasabi nila, malaya kang maglibot. Wala kaming itinatago sa'yo. Lihim siyang umiti. Kung gusto nilang ibigay sa akin ang pagkakataon, bakit ko tatanggihan? Hindi pa man nakakatapos magsalita si Shangguan Fion ay bigla na siyang pinutol ni Zhu Fan. Sword King Fion, maaari po ba ninyong ipakita sa akin ang mga tanawin ng inyong manor? Napatigil sina Shangguan Fion at Bailey Jingwei. Hindi pa man nila tuluyang nailalatag ang kanilang planong dahilan, kusa nang humiling si Zhu Fan na ilibot sa manor. Matapos ang maikling pagkabigla ay malakas na tumawa si Shangguan Fion. Siyempre. Halika. Ipapakita ko sa iyo ang pinakamagagandang tanawin sa aking manor.
Hindi ito pahuhuli maging sa Thunder Pavilion ng Imperial Capital. Halos hindi maitago ni Zufan ang pananabik. Habang magkasamang naglalakad ang dalawa, lihim niyang iniisip. Habang iniisip nilang ginagamit nila ako bilang espiya, gagamitin ko naman ang pagkakataong ito upang hanapin ang tunay kong pakay. Napailing lamang si Dan Qingshen habang sinusundan sila kasama si Bailey Jingwei. Ngumiti siya. Prime Minister Bailey, ilang oras ninyong pinagplanuhan kung paano ninyo papapasukin si Grandmaster Gu sa inyong palabas. Ngunit sa unang pagkakataon pa lamang ay kusa na niyang sinabi na gusto niyang maglibot sa Manor. Kung alam lang ninyo, sana dinalanan niyo agad siya sa pamamasyal. Napatawa si Bailey Jingwei. Tama ka. Wala pa akong nakikilalang espiyang kasing baguhan niya. Hindi man lang niya itinago ang pakay niya. Kung hindi lang namin alam ang lahat, matagal na sana namin siyang pinahirapan upang umamin. Sayang ang lahat ng paghahanda namin. Tahimik lamang si Dan Qingshen habang lihim na napapangiti. Akala mo alam mo na ang lahat, Bailey Jingwei. Ngunit ang batang ito ay mas malayo pa ang nakikita kaysa sayo. Nagpatuloy silang apat hanggang sa dalhin ni Xiang Guanfion si Zufan sa likurang bahagi ng Manor, isa na namang lugar na wala sa kanilang mapa. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Zufan. Ito na kaya ang isa pang World Wine Tunnel? Ilang sandali pa'y narinig niya ang napakalakas na ugong ng rumaragasang tubig. Halos hindi niya mapigilan ang pananabik. Sa harap nila ay bumungad ang isang napakalawak na talon na umaabot sa halos 300 metro ang taas. Ngunit kakaiba ito. Walang bundok o bangin na pinagmumulan ng tubig. Mistulang lumulutang lamang ito sa himpapawid, paikot-ikot na dumadaloy sa isang walang katapusang bilog bago muling umaakyat sa kalangitan. Isa itong kamangha-manghang tanawin na tila salungat sa lahat ng batas ng kalikasan. Habang ang karaniwang tubig ay pababa ang agos, dito ay umaakyat itong muli sa langit. Hindi na kailangang magpaliwanag pa ni Xiang Guanfion. Alam na agad ni Zufan. Ito ang World Wine Tunnel na matagal na niyang hinahanap. May pagmamalaking itinuro ni Xiang Guanfion ang mahiwagang talon. Ito ang Jade Falls, isang walang katapusang talon na hindi sinasandalan ng kahit ano. Napakayaman ng spiritual energy rito at isa itong paraiso para sa mga water cultivator. Nakakatulong din itong linisin ang Dao Heart. Tumango si Zufan. Tunay ngang kahanga-hanga. Hindi nakapagtatakang kinainggitan ka ng marami sa pagkakaroon ng ganitong banal na lugar. Ngumiti lamang si Xiang Guanfion. Hindi ito pag-aari ko. Regalo ito ng kalikasan. At dahil hindi tugma ang aking cultivation attribute rito, ang tanging pakinabang ko lamang ay ang pagpapalinaw ng aking Dao Heart. Tumango muli si Zufan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang kumislap ng mapulang liwanag ang kanyang kanang braso. Kasabay nito, isang napakalakas at mabangis na bloodthirst aura ang biglang sumabog mula sa Jade Falls at dumiretso patungo sa kanya. Nagulat si Zufan. Nagulat din sina Bailey Jingwei, Dan Qingshen, at Xiang Guanfion. Sa loob mismo ng Manor ni Xiang Guanfion, may isang nilalang na biglang umatake kay Zufan. Hush! Habang nagsasaboy ng tubig ang napakalaking talon, biglang sumiklab ang isang matingkad na pulang sword aura mula sa loob nito at rumagasa patungo kay Zufan. Ang malamig ngunit nakakatindig balahibong bloodthirst aura nito ay agad niyang naramdaman. Isang sacred weapon. Napakuyom si Zufan ng kamao. Hindi ito ang unang beses na nakakita siya ng ganitong sandata. Ang una ay sa Double Dragon Manor kung saan muntik na siyang mapatay ng vaulting sword. Kahit ang halos hindi masisirang killing arm niya ay hindi nito napigilan. Alam niyang halos walang kayang sumalubong sa talim ng isang sacred weapon. Na-activate ito dahil sa aura ng sacred beast. Ang tanging paraan para pigilan ito ay ang Divine Eye of the Void. Ngunit may problema. Kasama niya sina Xiang Guanfion, Bailey Jingwei, at Dan Qingshen. Kapag ginamit niya ang tunay niyang kapangyarihan, agad mabubunyag ang kanyang pagkatao at masasayang ang lahat ng pinaghirapan niyang plano. Nag-alinlangan siya. Habang papalapit ang pulang sword aura, unti-unting kumislap ang kanyang kanang mata ng gintong liwanag, handang kumilos kung kinakailangan. Ano man ang mangyari, mas mahalaga pa rin ang kanyang buhay. Biglang umugong ang malakas na sigaw ni Xiang Guanfion. Soaring Sword! Umatras ka! May mahalaga akong panauhin. Napangisi si Zufan.
Hindi siya naniwalang kayang utusan ng isang Genesis stage cultivator ang isang sacred weapon. Sa isip niya, isa itong ika-6 na antas na sacred weapon na nilikha mismo ng Sword Sovereign. Paano ito susunod sa isang mortal? Ngunit ang sumunod na nangyari ay halos hindi niya mapaniwalaan. Biglang huminto sa ere ang pulang espada. At sumunod ito sa utos ni Xiang Guanfion. Nanlaki ang mga mata ni Zhu Fan. Hindi maaari. Nasaan ang dangal ng isang sacred weapon? Paano ito yumukod sa isang mortal? Hindi niya maunawaan ang kanyang nasasaksihan. Noong mapasunod niya ang vaulting sword noon, kinailangan pa niyang palitan ang sword soul nito gamit ang Blood Infant. Ngayon, tila kusa namang sumusunod ang sword soul ng soaring sword kay Xiang Guanfion. Hindi iyon makatuwiran. Bakit lalabag ang sacred weapon sa utos ng Heavenly Sovereign? Bakit ito sumusunod sa isang Genesis stage cultivator? Habang naguguluhan siya, nagsalita si Xiang Guanfion. Grandmaster Gu, patawad. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng Eastern Lands, ang Soaring Divine Sword. Inilagay ko ito rito sa Jade Falls upang manatili sa lugar na sagana sa spiritual energy. May sariling kalooban ang banal na espadang ito at ayaw nito sa mga estranghero. Marahil ay naramdaman nito ang iyong presensya kaya ito sumalakay. Humihingi ako ng paumanhin. Umiti lamang si Zhu Fan. Ayos lang. Karangalan ko pang makita ang tanyag na soaring sword. Nagkatinginan sina Bailey Jingwei at Xiang Guanfion at lihim nang umiti. Alam na niya ang lokasyon ng soaring sword. Ang natitira na lamang ay ang paghihintay sa pag-atake ng Xiangguan clan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, muling sumiklab ang pulang liwanag. Hindi pinansin ng soaring sword ang utos ni Xiang Guanfion at muli itong sumugod kay Zhu Fan. Mas mabagsik at mas nakakatakot pa ang bloodthirst aura nito. Sumigaw si Xiang Guanfion. Soaring sword! Tumigil ka ngayon din. Panauhin ko siya. Klang! Tumunog ang espada na tila tumatangging sumunod. Diretso pa rin itong lumilipad upang patayin si Zhu Fan. Nagdilim ang mukha ni Xiang Guanfion. Kung ganoon huwag mo akong sisihin. Pinagtabi niya ang dalawang daliri at agad naglabas ng napakalakas na sword energy. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang umalingaw sa buong Flying Cloud Manor. Nagkaroon ng napakalakas na shockwave. Maraming gwardiya ang napahawak sa kanilang mga tainga habang umaagos ang dugo mula sa kanilang ilong, mata at bibig. Ang mahihinang cultivator ay nawalan pa ng malay. Maging ang mga Soul Harmony at Genesis Stage experts ay nahirapang tiisin ang lakas ng banggaan. Mabuti na lamang at mabilis na kumilos si Dan Qingshen. Sa isang simpleng kumpas lamang ng kanyang kamay, agad niyang sinalag ang karamihan sa shockwave. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat ni Zhu Fan. Ang higit niyang ikinamangha ay ang soaring sword mismo. Tumigil ito sa ere matapos salubungin ang atake ni Xiang Guanfion. Bagamat patuloy itong nanginginig, tila nahirapan itong makaalpas. Hindi maaari. Hindi niya matanggap ang nangyayari. Ang sacred weapons ay dapat higit na makapangyarihan kaysa sa anumang sandata ng mortal. Ngunit ngayon, isang Genesis stage cultivator ang tila nagawang pigilan ang isang sacred weapon. Unti-unting humina ang pagyanig ng soaring sword. Nanatiling nakataas ang dalawang daliri ni Xiang Guanfion. Nanghihina ka na? Bumalik ka na sa Jade Falls at magpahinga. Huwag mo nang ulitin ang pananakot sa aking mga panauhin. Isang pitik lamang ng kanyang kamay ang ginawa niya. Agad na tumilapon ang soaring sword at bumalik sa loob ng Jade Falls. Napabuntong hininga si Zhu Fan. Mas lalo lamang siyang humanga kay Xiang Guanfion. Tunay ngang karapat-dapat siyang tawaging pinakamalakas sa Eastern Lands. Humarap si Xiang Guanfion sa lahat. Grandmaster Gu, patawad sa nangyari. Hindi ko alam kung bakit biglang naging marahas ang banal na espada. Sana ay mapatawad niyo ako. Ngumiti si Bailey Jingwei. Walang dapat ipag-alala. Talagang kakaiba ang ugali ng soaring sword. Marahil ay nagalit lamang ito dahil may mga bagong dumating sa teritoryo nito. At kahit paano, nasaksihan din namin ang lalong paglakas ng soaring sword art ni Sword King Fion. Napailing si Xiang Guanfion. Ako pa rin ang may kasalanan. Pagkatapos ay humarap siya kay Zhu Fan. Grandmaster Gu, mukhang nabigla ka. Handa na ang silid mo. Magpahinga ka muna ngayon.
Bukas ay personal kitang ililibot sa natitirang bahagi ng Manor. Magalang na yumuko si Zufan. Maraming salamat, Sword King. Tatanggapin ko ang inyong kabutihan. Pagkatapos ng pagbati, pinangunahan ni Dan Qingshen si Zufan patungo sa kanyang silid. Nang mawala na sila sa paningin, nagsalita si Bailey Jingwei. Shangguan Fion, sinabi ko lang namang ipakita mo ang Soaring Sword upang makumpleto niya ang mapa. Bakit mo pa siya tinakot? Isa lamang siyang Radiant Stage Cultivator. Paano kung tuluyan siyang mawala ng loob? Saan pa ako hahanap ng alchemist na may potensyal na maging pinakamahusay sa buong mundo? Napakunot no si Shangguan Fion. Hindi ako ang may kagagawa nito. Nagulat si Bailey Jingwei. Kung hindi ikaw, sino pa? Ikaw lang ang may kontrol sa Soaring Sword. Napabuntong hininga si Shangguan Fion. Iyon na ang nakapagtataka. Plano ko lamang ipakita sa kanya ang Jade Falls at ang Soaring Sword. Ngunit bigla itong lumabas ng kusa at sinalakay si Grandmaster Gyu. Napakalakas pa ng bloodloss nito hanggang sa halos hindi na nito sinunod ang utos ko. Natahimik si Bailey Jingwei. May kinalaman kaya ang pagiging estranghero niya? Umiling si Shangguan Fion. Marami ng estrangherong nakapasok sa Manor, ngunit wala ni isa ang nagpagalit sa Soaring Sword ng ganito. Napakuyom siya ng kamao habang lalong lumalalim ang kanyang pagdududa. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit nagpakawala ng ganoong matinding bloodlust ang Soaring Sword laban kay Zufan? Habang naglalakad ng magkatabi sa tahimik na hardin ang isang matanda at isang binata, ni hindi man lang sila pinansin ng mga bantay. Nang makitang walang ibang tao sa paligid, tumingin si Zufan kay Dan Qingshen at nagtanong. Matandang Dan, paano nagagawang kontrolin ni Shangguan Fion ang Soaring Sword ng ganoon kadali? Noong nasa Double Dragon Manor ako, halos mapatay ako ng Vaulting Sword. Ang kapangyarihan ng banal na sandata ay hindi basta-basta kayang pigilan ng kahit sino. Sumulyap si Dan Qingshen sa kanya bago sumagot. Dahil lumaki siya kasama ng espada at lubos niyang naunawaan ang kalikasan nito. Lalong napakunot noo si Zufan. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Dan Qingshen. Sa tingin mo, bakit pinaghahangad ng bawat malalaking puwersa ang 5 divine weapons na maaaring maging guardian divine weapons? Agad na sumagot si Zufan. Dahil napakalalakas ng mga ito. Kaya nilang humiwa sa anumang bagay, palakasin ng husto ang gumagamit, at kahit makalaban ng mas mataas na antas ng kalaban. Kaya nga tinatawag silang guardian divine weapons. Napailing si Dan Qingshen. Mali. Ang inilalarawan mo ay isang matalim na sandata lamang. Hindi sapat iyon upang igalang ang isang divine weapon ng lahat ng eksperto sa mundo. Kung ganoon lang ang halaga ng mga ito, bakit natatakot at ninanais ng Invincible Sword ang mga ito? Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Hindi ka patunay na nakapasok sa Double Dragon Manor. Alam mo ba kung bakit handang maglakbay ng napakalayo ang siyam na sekta ng Western Lands para lamang makasali sa Double Dragon Gathering at magkaroon ng pagkakataong magsanay doon? Dahil hawak nila ang Sacred Stones. Tumango si Zufan. Ang Sacred Stones ang pinakamabilis na paraan upang makapagpalakas ng mga disipulo at maprotektahan ang buong Western Lands. Napangiti si Dan Qingshen. Hindi ka mali pero hindi iyon ang pinakamahalagang dahilan. Itinuro niya ang sariling ulo. Utak, tanong ni Zufan. Umirap si Dan Qingshen. Kung utak lang ang pag-uusapan, mas maraming opisyal at strategist na mas matalino pa kaysa mga cultivator. Katulad ni Bailey Jingwei. Pero bakit hindi sila inaanyayahan ng Double Dragon Manor? Biglang natauhan si Zufan. Insight. Tama. Lumalim ang tingin ni Dan Qingshen. Ang tunay na lakas ng isang cultivator ay nakasalalay sa kanyang insight, ang kakayahang maunawaan ang mundo at ang dao. Dalawang cultivator na may parehong cultivation at parehong technique ay maaaring magkaroon ng napakalaking agwat sa lakas dahil lamang sa kanilang insight. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit naghahanap ang Double Dragon Manor ng mga talento. Naalala mo ba ang 4 na babaeng gumamit ng formation sa gathering? Mahina ang kanilang cultivation, ngunit tinanggap pa rin sila. Dahil ang formation nila ay naglalaman ng mas malalim na pag-unawa sa mundo. Tahimik na nakinig si Zufan. Pero ano ang kaugnayan niyan sa 5 divine weapons? Mahalaga ang kaugnayan. Seryosong sabi ni Dan Qingshen. Ang divine weapons ay kayang buksan ang isipan ng gumagamit.
Hindi nila direktang itinuturo ang isang teknik. Sa halip, tinutulungan kanilang maunawaan ang Dao. Kapag mababa ang insight ng isang tao, hindi niya mauunawaan ang mas malalim na batas ng mundo at hindi rin siya makagagawa ng sarili niyang natatanging teknik. Itong Dragon Cleaving Art ko at ang Twin Souls lahat ng iyon ay bunga ng insight na ibinigay sa akin ng Vaulting Sword. Ganoon din si Shangguan Fion. Ang Soaring Sword art niya ay bunga ng pag-unawa niya sa Soaring Sword. Halos lahat ng pinakamalalakas na eksperto sa apat na lupain ay nakamit ang kanilang lakas mula sa pag-aaral ng Divine Weapons. Ang pinakamagandang halimbawa ay si Invincible Sword Bai Liuqian. Ang Sundering Sword art niya ay halos umabot na sa sukdulan. Ngunit kahit ganoon, natatakot pa rin siyang may ibang makakamit ang kaparehong antas ng insight mula sa iba pang Divine Weapons. Natigilan si Zhu Fan. Hindi na niya halos narinig ang mga sumunod na salita ni Dan Qingchen. Sa wakas ay naunawaan niya ang isang napakalaking lihim. Hindi lamang pala 6th grade sacred weapons ang 5 Divine Weapons. Taglay din ng mga ito ang mismong Sword Dao ng Sword Sovereign. Ang lahat ng cultivator sa mortal domain ay naglalakad lamang sa landas na minsang tinahak ng Sword Sovereign. Doon niya naunawaan kung bakit kayang kontrolin ni Shangguan Fion ang Soaring Sword. Hindi ito simpleng pagsunod ng espada. Naunawaan ni Shangguan Fion ang mismong Sword Dao na nakapaloob dito. Naalala rin niya ang sinabi noon ng High Venerable ng Heaven Trailing Sect. 3 araw lamang siyang nakalapit sa Vaulting Sword at nakabuo na agad ng sarili niyang Heaven Trailing Sword. Samantalang sina Shangguan Fion at Dan Qingchen ay maraming taon nang nakasama ang kani-kanilang Divine Weapons. Natural lamang na mas malalim ang kanilang pagkaunawa. Dahil dito, tuluyan nang nawala ang paghamak ni Zhu Fan sa mga pinakamalalakas na eksperto ng mortal domain. Sa isang banda, ang kanilang pinag-aralan ay ang pamana mismo ng isang sovereign. Napabuntong hininga siya. 2 taon niyang hawak ang Vaulting Sword, ngunit ginawa niya lamang itong palamuti. Ni minsan ay hindi niya sinubukang pag-aralan ang Sword Dao nito. Ngunit ngayon, alam na niyang ang banal na espada ay naglalaman ng napakahalagang pamana. Hindi na niya ito muling sasayangin. Gayunpaman, hindi pa yon ang pinakamahalagang bagay. Una, kailangan niyang isara ang World Wine Tunnel. Ikalawa, kailangan niyang makatakas kasama si Sanzi. Napansin ni Dan Qingchen na tila malalim ang iniisip niya. Kahit ano pa ang balak mo, mag-ingat. Ang Divine Weapons ay pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Hindi lamang si Shangguan Fion ang hahabol sa iyo kung targetin mo ang Soaring Sword. Kahit si Bai Lijingwei mismo ay kikilos laban sa iyo. Ngumiti si Zhu Fan. Alam ko. Mag-iingat ako. Tumango si Dan Qingchen bago siya iniwan sa kanyang silid. Kinabukasan, dumating si Shangguan Fion upang ipasyal siya sa buong Flying Cloud Manor. Sinamantala ni Zhu Fan ang pagkakataon. Inikot niya ang bawat sulok ng manor. Matanong siya ng matanong tungkol sa lahat ng bagay na hindi niya alam. Halos wala nang natirang lihim sa manor maliban sa mga butas ng daga sa sariling silid ni Shangguan Fion. Habang lumalalim ang mga tanong ni Zhu Fan, lalo namang napipikon sina Shangguan Fion at Bai Lijingwei. Grabe naman ang espiyang ito. Lihim nilang inis. Pati iskediul ng pagpapalit ng mga gwardiya, itinatanong pa. May matinong espiya bang nagtatanong ng harapan ng ganoon? Ngunit hindi iyon ginawa ni Zhu Fan dahil sa kapal ng mukha. Ginagawa niya iyon na parang inosenteng usisero lamang. Nang akala nilang wala nang mas matinding tanong, bigla niyang sinabi. Mayroon bang lihim na lagusan palabas ng manor? Halos manginig ang mukha ni Shangguan Fion. Grandmaster Gu, bakit mo naman itinatanong yan? Simple ang sagot ni Zhu Fan. Para makatakas. Nabalitaan kong minsan nang sinalakay ang manor. Paano kung mangyari ulit? Mahabang tinitigan siya ni Shangguan Fion. Parang wala talagang kamalay-malay ang binata. Ngunit si Bai Lijingwei ay mas mapanuri. Sa isip niya, hindi pala ganoon kabaguhan ang batang ito. Marunong din siyang mangalap ng impormasyon. Kalmadong ngumiti si Bai Lijingwei. Huwag kang mag-alala. Narito ang Sword King. Walang magnanakaw o mamamatay tao ang mangangahas o matake rito. At sa loob lamang ng ilang araw ay babalik na rin tayo sa Imperial Capital. Kailangan ka pa naming tumulong sa paggaling ng Crown Prince. Malinaw ang nakatagong mensahe. Kung may balak umatake ang Shangguan clan, gawin nila.
Aalis pa rin kami ayon sa plano. Nagkatinginan sina Zufan at Beili Jingwei. Pareho nilang naunawaan ang tunay na kahulugan ng sinabi ng isa't isa. Mabilis na lumipas ang 5 araw. Sa wakas, naging ganap na ang mapa ng Flying Cloud Manor. Ngunit sa kalooban ni Zufan, ayaw niya itong agad ibigay sa Shangguan clan. Dahil nasa iisang lugar ang Soaring Sword at ang Jade Falls, nagkaroon na sila ngayon ng magkasalungat na layunin. Kailangan niya ng sapat na oras upang maisagawa ang sarili niyang plano. At para mangyari yon, kailangang mailayo muna ang Shangguan clan at si Shangguan Fion sa lugar na iyon habang sila ay naglalaban. Grandmaster Gu, bukas ng umaga na tayo alis. Pagsapit ng madaling araw ng ika-4 na araw, hindi pa rin humihiling si Zufan na makauwi sa kanyang tahanan. Matagal nang hinihintay ni Beili Jingwei ang pagkakataong iyon, kaya binigyan niya si Zufan ng perpektong dahilan upang makabalik at makapag-ulat. Kapag nakarating tayo sa Imperial Capital, haharap tayo sa kanyang kamahalan at sa Crown Prince upang gamutin ang kanyang karamdaman. Kapag nagsimula na yon, magiging abala ka ng matagal at mahihirapan kang makauwi sa iyong pamilya. Tiyak na matagal mo silang hindi makikita. Kaya bago tayo umalis, bakit hindi ka muna umuwi at magpaalam sa kanila? Hindi magandang magmukha kang malamig na tao. Ngumiti si Zufan. Agad niyang naunawaan ang tunay na kahulugan ng sinabi ng punong ministro. Napakabuti ng inyong pag-isip, Prime Minister. Iyan din ang nais kong gawin. Tumango si Beili Jingwei. Kung gayon, umuwi ka muna ngayon. Bukas ay sasamahan tayo ni Dragon Cleaving Sword King patungong Imperial Capital. Mahigit kalahating buwan na rin akong wala sa kabisera. Hindi na maaaring ipagpaliban pa ang kalagayan ng Crown Prince. Lihim na napangiti si Zufan habang tumatango. Talagang kahanga-hanga ang inyong katapatan sa imperyo at sa mamamayan. Huwag kayong mag-alala. Pagdating natin sa Imperial Capital, ibubuhos ko ang lahat ng aking kakayahan upang pagalingin ang Crown Prince bilang pasasalamat sa inyong pagtitiwala. Ngumiti si Beili Jingwei. Maraming salamat, Grandmaster Gu. Maikli lamang ang araw, kaya magmadali ka nang umuwi. Magalang na yumuko si Zufan bago umalis. Pagkaalis pa lamang niya, lumabas si Shangguan Fion mula sa gilid ng bulwagan habang nakangisi. Mag-uulat na ba siya? Tumawa si Beili Jingwei habang sumasandal sa kanyang upuan. Ngayon naman ang kanilang kikilos. Pakiramdam niya ay hawak niya ang buong laro sa kanyang palad. Walang sinuman ang makakataka sa kanyang plano. Samantala, tahimik na nagtungo si Zufan sa pansamantalang himpilan ng Shangguan clan. Bitbit niya ang kumpletong mapa ng Flying Cloud Manor. Pagkabukas pa lamang niya ng pinto, agad siyang hinila papasok ni Shangguan Kinyan. Mabilis nitong sinilip ang labas upang matiyak na walang sumusunod bago isinara ng mahigpit ang pinto. Halikayo na. Naiinip na si ama at ang lahat. Nagtatakang tanong ni Zufan. Hinihintay ba talaga ako ni Uncle? Ngayon lang ako pinayagang umalis ni Beili Jingwei. Paano ninyo nalaman agad? Umirap si Shangguan Kinyan. Hindi namin alam. 5 araw na kaming naghihintay ng magandang balita. Kung natagalan ka pa ng kaunti, ako na mismo ang pupunta sa Flying Cloud Manor para sunduin ka. Tumango si Zufan. Mas lalo niyang naunawaan kung gaano kahalaga ang misyong ito kay Shangguan Fixiong. At mas kinakabahan ang lahat. Mas madali rin silang malinlang. Lihim siyang umiti. Pagpasok nila sa bulwagan, nakita niyang hindi mapakali sina Shangguan Fixiong at ang iba pang matatanda. Paruot pa rito ang kanilang paglalakad na para bang may tinik ang mga upuan. Father! Bumalik na si Sir Gu. Malakas na sigaw ni Shangguan Kinyan. Agad na palingon ang lahat. Lahat ng mata ay nakatuon kay Zufan. Para bang nakakita sila ng tagapagligtas. Lumapit si Shangguan Fixiong. Huminga muna siya ng malalim bago mahigpit na hinawakan ang balikat ni Zufan. Yifan, sa wakas ay bumalik ka. Dahil sa labis na pananabik, napalakas ang pagkakahawak niya. Napangiwi si Zufan sa sakit. You uncle. Masakit po ang balikat ko Biglang natauhan si Shangguan Fixiong. Ay! Pasensya na. Nadadala lang ako ng pananabik. Pagkatapos ay seryoso siyang nagtanong. Yifan, kumusta? Ang mapay. Ngumiti si Zufan. Kuminang ang kanyang kamay at lumitaw ang isang detalyadong mapa ng Flying Cloud Manor.
Uncle. Makakatiyak kayo. Wala akong iniwang kahit isang sulok na hindi ko sinyasat. Agad itong inagaw ni Shangguan Feixiong. Inilabas din niya ang dating mapa ni Shangguan Qinyan upang ikumpara. Hahaha! Mas detalyado nga ito. Nakadagdag pa ang 5 lugar na dati nating hindi alam. Teka ni. Ano ba talaga ang 5 lugar na yon? Bakit mahigpit ang pagbabantay roon? Alam mo ba? Ngumiti si Zhu Fan. Siyempre. Hindi ko maaaring pabayaan ang aking mga kapatid sa Shangguan clan na mapahamak. Itinuro niya ang iba't ibang bahagi ng mapa. Ito ang treasury. Nandoon ang lahat ng kayamanan ng Flying Cloud Manor. Ito naman ang barracks. Doon nagpapalit ng bantay at naroon din ang armory na puno ng demonic treasures at spiritual weapons. Pagkatapos ay itinuro niya ang isa pang lugar. Ito ang pribadong tirahan ni Shangguan Feixiong. Nandoon ang kanyang mga asawa mga anak at napakaraming cultivation partners. Napabuntong hininga siya. Napakaswerte naman niya. Bakit napakarami niyang cultivation partners? Ako nga wala kahit isa Punong-puno ng inggit ang mukha ni Zhu Fan. Ngunit bago pa siya makapagreklamo pa. Pak! Sinipa siya ni Shangguan Qinyan sa binti. Aray! Paglingon niya, nag-aapoy sa galit ang mga mata nito. Pinapapunta ka roon para magsyasat. Hindi para bilangin ang harem ni Shangguan Feixiong. Nakalimutan mo na ba ang asawa mo sa Western Lands? Maging si Shangguan Feixiong ay napailing. Yifan. Sobra ka na. Hindi ito ang oras para isipin ang dual cultivation. Nasa gitna tayo ng napakahalagang misyon. Magseryoso ka. Gayunman, idinagdag pa niya. Pero ang soaring sword art ng Shangguan clan ay nangangailangan talaga ng dual cultivation. Kailangan naming ilabas ang mabagsik na enerhiya nito. Kapag nakabalik tayo sa Eastern Lands, ako mismo ang magtuturo sa'yo. Huwag kang magmadali. Nagulat si Zhu Fan. Sakaling ganoon pala ang dahilan. Akala niya noon ay sadyang mahilig lang si Shangguan Feixiong sa kababaihan. Ngayon ay nalaman niyang bahagi pala iyon ng kanilang cultivation. Naalala niya ang 72 concubine ni Shangguan Feixiong. Akala pa niya noon ay bibigyan siya ng isa. Yun pala. Ipapakita lamang sa kanya ang lugar. Napabuntong hininga siya sa ginhawa. Buti na lamang at hindi siya ganoong klaseng tao. Tumango siya. Nagkatinginan naman ang mga miyembro ng Shangguan clan na tila nauunawaan ang isa't isa. Si Shangguan Qinyan lamang ang mukhang lalong nainis. Ile! Kapag bastos ang guro, bastos din ang mga alagad. Ganyan ba dapat ang asal ng isang clan head? Bahagyang napahiya si Shangguan Feixiong. Ahem ni. Tama. Bumalik na tayo sa mahalagang usapan. Tinapik niya ang ulo ni Zhu Fan. Ikaw kasi. Nadadala mo kami sa kung saan-saan. Ngayon ano ang huling 2 lugar? Palihim na napairap si Zhu Fan. Kayong lahat ang araw-araw na gumagamit ng dual cultivation para sa cultivation nyo. Tapos ako pa ang sinasabihan nyo. Ngunit hindi na niya yon sinabi. Sa halip ay itinuro niya ang natitirang bahagi ng mapa. Ito ang silid pahingahan ni Shangguan Feixiong. Mahigpit ang pagbabantay roon. At ito naman ang Jade Falls. Isang paraisong puno ng napakalakas na spiritual energy. Huminto siya sandali bago nagsalita. Doon ko nakita ang divine weapon ng Eastern Lands Ang soaring sword. Nanlaki ang mga mata ni Shangguan Feixiong. Ang soaring sword nasa Jade Falls. Hindi niya maitago ang kanyang pananabik. Maging ang iba pang eksperto ng Shangguan clan ay napuno rin ng tuwa. Noong una silang sumalakay sa Flying Cloud Manor, kalahating oras silang naghanap, ngunit hindi nila natagpuan ang soaring sword. Ngayon, alam na nila ang eksaktong lokasyon nito. May malinaw na silang target. Matagumpay na ang kanilang misyon. Halos mamula sa sobrang pananabik si Shangguan Feixiong habang pilit pinapakalma ang sarili. Yifan, napakahusay ng ginawa mo sa pagkakataong ito, hahaha. Nanginginig sa labis na tuwa ang mga labi ni Shangguan Feixiong habang malakas niyang tinapik muli ang balikat ni Zhu Fan. Napangiwi si Zhu Fan sa lakas ng hampas, at tanging mga matang halos maiyak na lamang ang naipakita niya. Bahagyang itinulak niya ang kamay nito upang hindi na siya madaganan pa.
Uncle, ang soaring sword ba talaga ang pakain nyo? Dahil 2 beses mo nang napakalaking naitulong sa angkan, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Napabuntong hininga si Shangguan Feixiong. Ang pinakamalalakas na eksperto ng Shangguan clan ay naglakbay mula sa silangang lupain patungo sa gitnang rehiyon. Pero hindi iyon para patayin ang taksil na si Shangguan Feixiong. Hindi nga namin siya natalo sa sarili naming lupain, lalo na rito sa teritoryo niya. Ang tunay naming pakay ay ang pinakadakilang kayamanan ng silangang lupain, ang soaring sword. Mahirap ipaliwanag kung gaano ito kahalaga sa aming angkan. Tahimik lamang si Zhu Fan. Alam na niya ang tunay na halaga ng banal na espada matapos ang paliwanag ni Dan Qinshen. Hindi lamang ito sandata ng isang tao, ito ang pundasyon ng kinabukasan at dangal ng buong angkan. Kaya kahit ano pa ang mangyari, kailangan talaga nila itong mabawi. Inakala ni Shangguan Feixiong na wala siyang alam kaya ngumiti ito. Ano man ang mangyari, Yifan, dahil sa iyo ay magpapatuloy ang kaluwalhatian ng Shangguan clan. Hinding-hindi ka malilimutan ng aming angkan. Isa ka sa aming pinakadakilang bayani. Talaga? Ibig bang sabihin, pwede na akong magpasikat sa loob ng angkan? Nakataas ang kilay na biro ni Zhu Fan. Tumawa si Shangguan Feixiong, at maging ang ibang miyembro ng angkan ay hindi na siya minamaliit. Sa halip, itinuring nila siyang mapagkakatiwalaan, mahalaga at medyo nakakatuwa pa. Tanging si Shangguan Yulin lamang ang nakatayo sa di kalayuan, lihim na nakatingin kay Zhu Fan ng may matinding puot. Nagtaas ng kamay si Shangguan Feixiong upang patahimikin ang lahat. Mga kapatid, matagal tayong nagtalo dahil sa panganib ng misyong ito. Ngunit ngayon masasabi kong pinagpala tayo ng langit. Hawak na natin ang kumpletong mapa. Kahit naroon pa ang 2 Sword King at si Bailey Jingwei, wala na silang magagawa. Kikilos tayo ng mabilis, kukunin ang soaring sword, at agad na babalik sa silangang lupain. Uncle, tungkol sa 2 Sword King ang alam ko, ay si Shangguan Feixiong na lang ang nasa Flying Cloud Manor. Nagulat si Shangguan Feixiong. Ano? Abala si Bailey Jingwei sa kalagayan ng Crown Prince. Isasama niya ako bilang pangunahing alchemist papuntang Imperial Capital, at si Dragon Cleaving Sword King ang magiging escort. Dagdag pa ni Zhu Fan. Kaya nga pinauwi niya ako ngayon para makapagpaalam muna sa pamilya bago kami bumiyahe bukas. Matagal siyang tinitigan ni Shangguan Feixiong. Totoo ba ang sinasabi mo? Si Bailey Jingwei mismo ang nagsabi. Pati si Dragon Cleaving Sword King. Hindi sila magsisinungaling tungkol doon. Bahagyang nanginig si Shangguan Feixiong bago biglang humalakhak. Hahaha! Tunay ngang biyaya ng langit. Aalis sina Bailey Jingwei at Dragon Cleaving Sword King. Si Shangguan Feixiong na lang ang matitira. Sigurado na ang tagumpay natin. Binabati namin ang clan head. Pinagpala tayo ng langit. Masayang sumigaw ang lahat. Halos magmistulang piyesta ang buong bulwagan. Para bang hawak na nila ang soaring sword. Sinamantala ni Shangguan Feixiong ang mataas na morale upang simulan ang huling pagpaplano ng ikalawang paglusob sa Flying Cloud Manor. Tahimik lamang na nakatingin si Zhu Fan habang may mapanuksong ngiti sa labi. Sa mundong ito, hindi langit ang tumutulong sa inyo kundi ako. Pero kailangan ko ring magpasalamat dahil tinutulungan niyo rin akong makamit ang gusto ko. Hahaha. Lumipas ang ilang oras. Matapos ang mahabang talakayan, napagkasunduan nila ang huling plano. 3 araw matapos umalis sina Bailey Jingwei, saka sila sa salakay. Sa isang tagong sulok, narinig ni Shangguan Yulin ang buong plano. Tahimik siyang umalis, nagtungo sa isang liblib na lugar, at nagpalipad ng jade slip patungo sa Flying Cloud Manor. Matapos tiyaking walang nakakita sa kanya, maingat siyang bumalik sa kanyang silid. Pagkasara ng pinto, muling bumalot ang pamilyar na kadiliman. Napanginig ang mukha ni Shangguan Yulin. Agad siyang lumuhod at 3 beses na yumuko. Binabati ko ang master. Hahaha. Mukhang mabilis ka nang natututo. Natural lamang pong igalang ng alagad ang kanyang guro. Bagamat sukang-suka sa sarili, sanay na si Shangguan Yulin sa ganitong kahihiyan. Ngumiti si Zhu Fan. Kahanga-hanga. Umabot na sa panibagong antas ang kapal ng mukha mo. Talagang karapat-dapat ka sa titulong ibinigay ko sa iyo, degenerate demon. Hindi na lamang ito pinansin ni Shangguan Yulin. Tama na ang usapan. Nasaan ang mapa? Malamig ang tinig ni Zhu Fan.
At huwag mong sabihin hindi pa tapos. Nakita kitang umuwi kanina. Huminga ng malalim si Xiang Guanyulin at inilabas ang isang puting papel. Master, gumawa ako ng kopya ng mapa ng Flying Cloud Manor. Naway tanggapin nyo. Magaling. Marunong ka ring mag-isip. Lumipad ang mapa patungo sa dilim habang sinuri ito ni Zhu Fan. Hindi man lang ba ito binago ng batang ito? Maya-maya ay nagsalita muli si Xiang Guanyulin. Master, balak niyo ring kunin ang Soaring Sword, hindi ba? Ang daldal mo. Ano naman sa iyo? Bahagyang umiti si Xiang Guanyulin. Kung ganoon, ipinapayo kong kumilos kayo pagkalipas ng 3 araw. Bakit? Dahil yon din ang araw ng pag-atake ng Shangguan Clan. Maaari ninyong samantalahin ang kaguluhan. Mapanuksong umiti si Zhu Fan. Napakabait mo naman yata sa akin. Ang guro sa isang araw ay ama habang buhay. Paano ko kayo susuwayin? Diretsong sinabi iyon ni Xiang Guanyulin na parang wala lang. Nanlait ang tingin ni Zhu Fan. Paano naman ang angkan mo? O ang amo mo? Wala silang halaga kumpara sa master. Malawak ang ngiti ni Xiang Guanyulin. Kayo lamang ang may hawak ng aking kapalaran. Matagal siyang tinitigan ni Zhu Fan. May punto ka rin. Nagpatuloy si Xiang Guanyulin. Alam ninyong nagtatrabaho ako para sa Flying Cloud Manor. Ang pag-atake ng Shangguan Clan para kunin ang Soaring Sword ay isang bitad. Kung susunod kayo sa kanila, wala kayong mapapala. Nagpakumbaba pa siyang muli. Kunwaring nagalit si Zhu Fan. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kanina sinasabi mong samantalahin ko ang kaguluhan, ngayon naman huwag daw. Pinaglalaruan mo ba ako? Hinding-hindi, Master. Napangisi si Xiang Guanyulin. Hindi magandang ideya ang sumunod agad sa Shangguan Clan. Kapag nagsimula na ang labanan ng 2 panig, saka lilitaw ang tunay na pagkakataon. Doon niyo dapat nakawin ang banal na espada. Magpatuloy ka. Master, tingnan niyo ng mabuti ang mapa. Itinuro niya ang 2 bahagi. Ang pinakasilangang bahagi ay ang Jade Falls kung saan kasalukuyang naroon ang Soaring Sword. Ang pinakahilagang bahagi naman ay ang pribadong silid ni Xiang Guanfion. Karaniwang nasa Jade Falls ang espada, ngunit nakita kong minsang dinala ni Xiang Guanfion ang Soaring Sword sa kanyang silid. Makapal din ang spiritual energy roon kaya maaari rin itong pagtaguan. Ngumiti siya ng may masamang balak. Dahil alam na ng Flying Cloud Manor ang plano ng Shangguan Clan, tiyak na ililipat nila ang espada. Habang naglalaban ang 2 panig sa Jade Falls, maaari kayong pumasok sa silid ni Xiang Guanfion at nakawin ang Soaring Sword nang walang makakapansin. Napangiti ng malamig si Zhu Fan. Napakagaling magsinungaling ng batang ito. Matapos niyang siyasatin ang buong manor, wala nang mas nakaalam sa Flying Cloud Manor kaysa sa kanya. Ang totoong balak ng batang ito ay akitin akong pumasok sa bitad at mamatay. Sigurado akong peke rin ang impormasyong ipinadala niya kay Xiang Guanfion para maghanda sila ng patibong. Sayang para sa kanya dahil ako mismo ang nagbago sa mapa mula pa noong una at ang ipinasa ko sa kanila ay isang pekeng bersyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Zhu Fan. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters, pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.